Ginoo, ang pera sa bangko. Bayad para sa nakaraang gabi. Wala na tayong utang sa isa't isa. Guanxiao. Hanapin mo si Luo Shihan. Para sa akin. Gagawa ako para mas masakit pa ang buhay niya kaysa sa kamatayan. Pinata, nakuha ko na ang mga footage sa palibot ng bahay. Ang asawa, parang nawala lang. Mga walang kwenta. Ang asawa ng pamilya Zon, Luo Shihan, nawala na ng 10 buwan. Ang lahat ng electronic surveillance ay hindi nakapagtala ng kanyang mga galaw kung mayroong alam sa kanyang kinaroroonan. Tumawag sa hotline ng programa. Gantimpala na 1,000,000. Noong umalis ako sa pamilya dyan, nagbago ako ng mukha at lumayo sa lahat ng mga camera. Jan Hanjue, gusto mo akong hanapin? Mangarap ka lang. Dabaw? Erbaw? Sanbaw? Nagugutom na ba kayo ulit? Nandito na ang mommy. Sa ugali ng tatay nyo, na pagiging maselan sa pera? Kung mahalata niya, tiyak na ako, ay itatapon sa dagat para maging pagkain ng mga isda. Ngayon, mayroon ako ng 3 mahal. Hindi na ako magtatago habang buhay. Siguro, ibigay si Dabaw sa kanya. Gino, ito ang resulta ng DNA test. Nagpapatunay na siya ang anak ninyo at ni Luo Shihan. Ang bata ay ipinadala ni Luo Shihan. Nasaan si Luo Shihan? Isang babae na nag-anak lang, pero hindi nag-alaga. Anong karapatan niya para humingi ng sperm ko para mag-anak? Ang nagdala ay nagsabi, ang asawa ng panganay na anak, siya ay nagkaroon ng komplikasyon sa panganganak. At namatay sa ospital. Patay siya? Ito ang larawan niya bago siya namatay. Alisin mo yan. Sabihin mo sa akin, saan siya nakalibing? 674 Chishan Highway. Jan Hanjue. 2 buhay na pagmamahal, pero hindi mo ako mahal. Dapat tumigil na ako. Hi. Kung hindi malubha ang kalagayan ng nanay ko, gusto makita ang mga apo niya sa huling pagkakataon. Hindi ako magbabalik sa bansa ng may panganib. Wow. Ang ganda ng mga bata. Mga child star ba sila? Anong klaseng mga magulang ang makakapag-anak ng mga anak na napakaganda? Ako si Luzihan, ako ang kuya. Ako si Luazitong. Ako ang ate. Hanbaw tongtong bilis sumunod kay mommy. Mommy, bakit may sunglasses ka? Gusto mo maging artista? Ano ba alam ninyo? Ito ang uso. Ganon din kayo magsuot ng sunglasses agad. Sana, tulungan ako ng Diyos. Huwag sana makasalubong si Jan Hanjue. Zan Hanjue. Ay naku, ay naku. Hindi ba ngayon ang huling araw ko? Nakangiti siya sa akin. Ang iceberg na ito ay nagngiti pa. Zan Hanjue. Bakit ka biglang umuwi? Bakit? Hindi mo ba ako welcome? Siyempre naman. Babaero. Ang bilis naman magkaroon ng bago. Tara na. Makinig kayo sa akin. Sa susunod, kapag nakakita kayo ng lalaking nakasuot ng suit at tie, mukhang presentable, lumayo kayo agad. Bakit? Kasi, malamang mga masamang tao na nanghuhuli ng bata. Mommy, yung tito na ito ang gwapo. Paano siya magiging masamang tao? Hoy! Huwag husgahan ang libro sa pabalat nito. Ang dagat ay hindi masukat sa salok. Umalis ka. Ha? Aalis na ako. Mommy, kamukha ko yung tao. Nagkakamali ka lang.
Kuya, napansin mo ba yung batang babae kanina? Parang Ate Luo Shihan? Ano? Hoy, wag kang tumingin. Kanina nakita ko, nagtaksi sila at umalis. Kahit bumaliktad ka, hindi mo siya mahabol. Hindi pwede. Patay na si Luo Shihan. Matagal na. Hay naku, ang PS technology ngayon ay napaka-advanced. Sa isang larawan lamang nang namatay. Hindi naman mapapatunayan na patay siya, di ba? Noong mga panahon na iyon, pinahanap ko siya sa lahat ng lugar. Kung hindi siya patay, ang mga tao ko, hindi posible na hindi siya makita. Ang tracking system ng pamilya dyan ay talagang napakahusay. Pero baka si ate ay yung isda na nakaligtas sa net. Pinapangalanan mo ng sobra yung tinapon ng pamilya Luo. Ano naman ang tinapon? Noong mga panahon na iyon, si ate ay nakakonsipyo sa'yo. Iyon ay nagpapatunay na siya ay talagang mahusay. Kung hindi ka marunong magsalita, tumahimik ka. Bumaliktad. Ay, hindi mo ba ako sinusundo para umuwi? Saan tayo pupunta? Chishan Highway. Kalsada ng Chishan, numero 674. Kuya, bakit mo ako dinala rito? Dinala kita para makita ang libingan ni Luo Shihan. 674. Mamatay ka! Ay! Ang asawa mo ay talagang malas. Nalibing pa rito. Kuya, hindi ba ito ang lugar ni Zhengling? Kung saan siya na-aksidente? Galit. Kahit patay na si Luo Shihan, gusto pa ring magpanggap bilang Zhengling. Kuya, paano naging ganito ang pagkakataon? Hey, napansin mo ba? Ang asawa mo at Zhengling, ang mga pagkakatulad, ay dumadami. Zhengling ay isang babae na marunong at may magandang ugali. Ang ganitong babae, ang itinakwil ng pamilya Luo, paano maihahalin tulad sa Zhengling? Noong nakaraan, pinakasalan mo ang asawa mo? Dahil lang sa siya ay talagang kamukha ni Zhengling, di ba? At wala nang iba. Kaya sa loob ng isang taon ng pag-aasawa, hindi ko siya aktibong hinawakan. Hey kuya, ang asawa ko saan nalibing? Hindi rin mukhang may libingan dito. Mag-isip ng paraan para ilipat ang madre ni Luo Shihan sa Huanya Medical Center. Kuya, hindi mo talagang pinaghihinalaan. Hindi posible. Nagbibiro lang ako kanina. Ang asawa ko, 5 taon na ang nakalipas, ay namatay na. Shihan. Nanay, nakabalik ako. Nanay, sa pagbalik ko ngayon, hindi lang gagamot ang sakit mo, pati kukunin ko ang Davao. Shihan. Huwag kang magbibigay sa Davao. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magtatapon sa Davao. Nag-apply ako nakatulong sa pamilya dyan. Magtatrabaho ako bukas. Nanay, aalis na ako. Kapag may pagkakataon, babalik ako para makita ka. Ang tao na Jan Hanjue ay sobrang mapag-alaga. Para makita ang Davao, kailangan kong magpanggap bilang katulong para makapasok sa pamilya dyan. Bunso, si Ginoo ay lumabas. Kumain ka kahit konti. Ayoko! Gusto ko ng mami! Gusto ko ng mami! Ano ang nangyari sa bunso? Bakit hindi siya kumain? Ang bunso, mula bata, ay may anorexia. Siya lang ay kumakain ng pagkain na ginawa mismo ni Ginoong Jan. Siguro subukan ko. Ikaw lang, baguhan. Nasa pamilya Jan ako 5 taon na naglilingkod. Ang bunso ay hindi kailanman kumain kahit isang subo ng mga pagkain na ginawa ko. Ikaw pa kaya? Susu, hintayin mo. Ang mommy ay gagawa ng pagkain para sa'yo. Bunso, Kumain ka kahit konti. Bunso. Ikaw, isang baguhan na katulong, bakit nagpapakitang gilas dito? Sinabi ko ang bunso ay kumakain lang ng pagkain na ginawa ni Ginoong Jan. Hindi siya kakain ng pagkain na ginawa mo, katulong. kung kakain ang bunso, hindi ikaw ang magdedesisyon. Ang bunso ang magdedesisyon. Ayaw. Honey. 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 Masama sa katawan ng alak. Uminom ka ng soup para sa hangover. Lu Shihan. Ikaw talaga. Honey, Lu Shihan. Alam mo ba? Sa mga nakaraang taon, hinahanap kita at napakahirap.
Paano siya? Lu Shihan ay matagal na namatay. Jansu. Buong umaga, wala pang kinain. Kumain ka ng konti. Ayaw ko. Gusto ko ng mommy. Wala kang mami. Bakit? Lahat ng bata sa kindergarten ay may mommy. Bakit wala akong mommy? Nandito ang mommy sa tabi mo. Dahil ang mami mo ay isang tunay na bastos. Iniwan ka niya at tumakas. Jan Hanjue, nagsasabi ka ng katarantaduhan. Batang master. Kung ibibigay mo lang ang inumin ang lugaw na ito, dadalhin kita sa mommy. Ang lakas ng loob mo. Humarap sa anak ko nagsasabi ng kalokohan. Master, may mga tao na gustong magpa-impress. Katulad mo katulong na may masamang ideya. Ang aming pamilya, ang pamilya Jan, marami na ang na-terminate. Batang master, uminom ka ng isang subo, mahinahon. Isang subo lang, okay? Matagal na naming sinabi batang master ay hindi kakain ng iba pagkain na ginawa. Meron pa? Ito. Paano ito nangyari? Master, lumabas ka sandali. Master, mula sa Huanya Hospital may balita. Ang surveillance camera ay nakakuha. Ang kwarto ng nanay ng young mistress. May bisita ngayon. Nalaman. Master Jan, bigla sumakit ang tiyan ko. Pupunta ako sa banyo. Tumigil. Sino ka talaga? Ako ay isang ordinaryong katulong. Isang ordinaryong katulong. Ikaw, isang ordinaryong katulong, ay naglakas loob na pumasok sa aming pamilya, ang pamilya Jan. Ikaw, isang ordinaryong katulong ginawa. Jansu ay kakain din. Titingnan ko sa ilalim ng mask mo ang totoong mukha. Noong araw, nakaligtas ka sa surveillance at tracking ng pamilya Jan. Palagi kong pinaghihinalaan. Marunong ka rin ba ng pagbabago ng mukha? Janye, ano ang sinasabi mo? Ako talaga ay isang ordinaryong katulong lang. Mga tao, dalhin siya para magtanggal ng makeup. Ay, ay, ay! Ay, Ginoo. Sa mukha niya parang walang makeup. Janye, tingnan mo. Ako talaga ay isang ordinaryong katulong lang. Waterproof paint, no? Kunin ang waterproof paint, pangalis ng makeup. Opo. Ano ang gagawin ninyo? Ay! Tigilan! Lu Shihan. Oo, ako nga si Lucian. Kaya mo ba akong kagatin? Kagatin ka? Ayoko, madumi. Lu Shihan, paano tayo magbabayad sa utang 5 taon ago? Binayaran kita. Siya. Babayaran kita ng 10 beses ang kabayaran. Maghanap ng ibang lalaki. Ang hirap na dinanas ko nung araw. Para maranasan mo rin. Ano? Ano ang gagawin mo? Ang gusto ko lang gawin ang kahihiyan na dinanas ko noong araw. Para bayaran mo ng doble. Jan Hanjue. Ako ang nanay ni Jansu. Tumigil ka! Kung magsasalita ka pa ng isang salita, Sabi mo dadalhin mo ako para makita si Mama? Totoo ba yun? Guan Xiao, dalhin mo ang bata sa kanyang kwarto. Opo, amo. Anong karapatan mo para sabihin sa harap ko na ikaw ang nanay ni Susu? 5 taon na ang nakalipas. Hindi ko dapat siya iniwan mag-isa. Ikaw ay isang duwag na takot mamatay. Kaya nga bumalik ako para hanapin siya. Tumunog ang cellphone ko. Anong kinakabahan ka? Ito ang orihinal na kanta na ginawa ko. Yan Jenling. Anong kinalaman niya dito? Ninakaw mo ang ringtone ko. Magnanakaw ka. Sino ba talaga ang nagnakaw? Sagutin mo ang tawag. Hanbao? Hoy? Munting kasintahan. Tulungan mo ako!
Tingnan ko nga ang iyong kabiyak. Kung makakapagligtas siya sa iyo mula sa akin. Zan Hanjue, kapag sinira mo ako, Susu ay magiging galit sa iyo habang buhay. Anong karapatan mo para maging ina ni Susu? Sa loob ng 5 taon, anong ginawa mo para sa Susu? Sa mundong ito, walang ina na gustong iwan ang sariling anak. Kung wala lang napipilitang dahilan, bumalik ako sana para tingnan siya. Napakaganda ng mga salita mo. Ikaw ay isang duwag na takot sa kamatayan. Bakit hindi mo sabihin na ikaw ay masyadong mapaniil at walang katwiran? Ginoo, magsisimula na ang pulong ng lupon. Alam ko. Magpakabait ka. Aalis ako pansamantala. Magdasal ka na ang iyong kabiyak ay agad na makapagligtas sa iyo. Kapag hindi, pagbalik ko, maghintay kayo na magkasama sa impyerno. Sa pintuan, may sistema ng pagkilala sa mukha. Kapag lumitaw ang iyong kabiyak, magiging alerto ang sistema. Hihintayin ko siyang magpakita. Ang lokasyon ng cellphone ni Mommy ay dito mismo. Mommy, hintayin mo ako, sasagipin kita. Young Master, bakit ka bumalik? Pumunta ako para hanapin. Young Master, si Daddy ba ang hinahanap mo? Kakalabas lang niya. Ikaw ay magtrabaho na. Huwag mo akong intindihin. Ito ba ay espesyal na idinisenyo para sa akin? Ang dali lang palang ma-unlock. Mommy! Mukhang ni Jan Hanjue ang facial recognition system. Sa harap ng aking anak na si Hanbao ay parang palamuti lang. Hey, Mommy, sino ang masamang tao na nanakit sa'yo? delikado dito. Umalis muna tayo dito bago mag-usap. Kung malaman ni Jan Hanjue ang pagkakaroon ni Hanbao, tiyak na makikipag-agawan siya sa akin para sa custody ni Hanbao. Hanbao, kailangan nating mag-isip ng paraan para sirain ang sistema ng surveillance dito. Huwag nating hayaan ang masasamang tao na malaman ang iyong pagkakaroon. Madali lang, ako na ang bahala. Alice, Naku, nawala ang asawa ng panganay. Naku, Ginoo, ang asawa ng panganay. Siya, tumakas siya. Anong asawa ng panganay? Oh, si Luo Shiha. Uvi. Ginoo, buo pa ang pinto. Parang ang tumulong sa Luo Shihan ay normal na pumasok sa pagbukas ng lock. B. Walang password system dito. Halos imposible na mabuksan. Sistema ng pagkilala ng mukha. Naka-record lang ang akin at ng Jansu. Kaya ang sistema ng surveillance. Ang sistema ng surveillance, backend storage, ay sinadyang sirain. Port, sinadyang. Isa pa, isang eksperto. Ano? Sinabi mo na pumasok ang bata? Talaga nga, gusto talaga ng Jansu ang lugaw na ginawa ng babae. Parang ako ay nagkamali sa Luo Shihan. Kung sa ganitong maikling panahon, nakabili na siya ng loob ng anak ko. Ginoo, kaysa hayaan sila na mag-usap ng palihim, mas mabuti pang imbitahan ang Luo Shihan ng hayagan sa bahay bilang katulong. Seryoso ka? Ang Luo Shihan ay isang itinakwil na babae ng pamilya Luo. Malamang ay maiinis agad ang bata sa kanya. Tiyak maiinis siya sa kanya. At ang Luo Shihan ay pagdurusa ng bata hanggang sa halos mamatay. Tapos aalis lang siya. Gawin mo ang sinabi mo. Siya, Lagdaan mo ito. Hindi ako lalagda. Tingnan mo ang huling 2 pahina. Pagkatapos, magdesisyon ka. Jan Hanjue, talagang papayag kang makita ko? Ang anak natin? Mag-ingat sa mga salita mo. Iyan ang anak ko. Maaari kong dalhin ka para makita siya. Pero dapat mong pagtibayan sa akin. Isang kondisyon. Anong kondisyon? Kung wala ang pahintulot ko, hindi mo siya makikilala.
magpakailanman. Ako ang ina ng bata. Anong karapatan mo? Para hindi kami makilala? Sa dahilang hindi ko kinikilala, ikaw ang ina ng bata. Kaya lagdaan mo ba o hindi? Kung hindi mo lalagdaan, hindi mo na mag-iisip. Makita ang anak ko. Si, pangako ko yan. Umalis ka na. Luo Shihan, mag-ingat ka. Susu, narito ako para alagaan ka, Tita Luo. Gusto mo ba? Ayaw ko. Sa ganyang kalidad ng kasanayan mo, gusto mo pang mapasaya si Jansu? Huwag kang mag-ambisyon. Susu, gusto mo ba? Makipagpaligsahan kay tita? Tingnan natin kung sino ang mas mabilis. Huwag kang mag-ambisyon. Binibining Luo. Ipagkakatiwala ko sa iyo si Jansu. Ginoong Jan, huwag kayong mag-alala. Magkakasundo kami ni Jansu. Masaya kaming magkasama. Ay, ano ang gagawin? Hindi rin ako sinadyang basag iyon. May paraan ako. Ibig mong sabihin, ipasa ang sisi. Miss Luo, pakilinisan mo ang ibaba ng base ng kusina. Ah, sige. Susu, huwag mong kunin. Ikaw ang malas. Umalis ka. Susu, ano ang nangyari sa'yo? Hindi ba isang bowl lang iyon? Yun ang bowl na ginamit ng mommy ko. Pasensya. Hindi ko sinadyang gawin iyon. Kung hindi 5 taon ang nakalipas ako ay nagpakasama ng loob na iwan siya, Suso ay hindi magiging malungkot. Huwag mong pagpilit. Ang mga basura na iyon, matagal ko na gustong itapon. Ikaw ay sinadyang gawin iyon. Gusto mong galit si Suso sa akin. Pag alis mo mamaya, tandaan mong dalhin din ang mga basura. Bakit hindi mo pinapayagan ako at Suso na magkilala? Galit ka sa akin. Naiintindihan ko. Si Susu, isinasaalang-alang mo ba ang nararamdaman niya? Ikaw? Noong iwan mo siya, isinasaalang-alang mo ba ang nararamdaman niya? Kung alam ko na magdudulot ito ng malaking sakit sa kanya, kahit dalhin ko siya para magpalimos, hindi ko siya iiwan. Umalis. Nanay, kagabi, sobrang late kang umuwi. Mahirap ba ang bagong trabaho mo? Kung ako at Tongtong ay hindi magsusuot ng bagong damit at hindi mag-enroll sa interest classes, pwede bang maghanap ka ng mas madali ang trabaho? Hindi ako pagod, nanay. Ang trabaho ko ay hindi madaling makuha. At may mga dahilan kung bakit kailangan kong magpatuloy. Magbigay kayo ng lakas sa nanay, ha? Sige. Nanay, pumunta ka na sa trabaho. Alam na namin ni Tongtong ang daan papunta sa school. Pwede naming mag-isa. Pero, Huwag kang mag-alala, nanay. Naka-on ang location system ko. Sa phone mo, pwede mong malaman ang lugar namin anytime. sige. Pero sa daan mag-ingat kayo. Pagdating sa kindergarten, mag-text ka sa nanay para safe. Sige, nanay. Tongtong, dalhin mo ang watch mo sa kindergarten. Anong gagawin mo, kuya? Pupunta ako ngayon sa Seaview Villas para makipag-usap sa amo ni nanay. Makipag-usap para huwag na siyang bigyan ng maraming trabaho. Good luck, kuya! Nanay, nauna siyang umalis sa akin. Bakit hindi pa siya nakarating? Tumigil! Susu, hindi ba dapat nasa taas gumagawa ng takdang aralin? Ako si Hanbawa. Itong tito ba nakilala ng mali? Jansu, Papa ang nagtatanong sa iyo. Hindi na importante. Una, makalusot lang. Ako na pupunta sa taas gumawa ng takdang aralin. Itong bata, bakit nagbago ang hairstyle at damit?
Zhanye, ako na dito. Luok si Uoye, nalate ka, nauli. Talagang masyadong traffic sa daan. Dahil na late. Sige, ano gagawin? Zhanye, ako nagkamali. Kung ang apology ay may silbi, ano pa gagawin ng batas? Nalate ako ng 30 minuto. Pwede mo dagdagan ng walang bayad ang oras ng trabaho ko? Ako siguradong hindi magrereklamo. Dagdagan ang oras ng trabaho. Hindi ba yun ang gusto mo? Pwede rin ako hindi kumuha ng sahod. Mami, ako ay pumunta ng palihim sa mami. Kailangan magtago. Hindi pwede, mami, makita ako. Sino ka? Sino ka? Bakit tayo magkamukha? Dito ang bahay ko. Ang tanong ako dapat ang nagtatanong. Ako si Luo Zihan. Ikaw? Jansu? Magkamukha tayo. Coincidence lang? Hindi talaga. Tayo ay magkapatid na twins? Tama. Pero anong ginagawa mo dito? Hinahanap ko ang mommy. Pero lihim lang ang pagpunta ko. Huwag mong sasabihin sa mommy. Si Luo Shihan ang mommy mo? At mommy mo rin. Bakit ang mommy gusto ka hindi ako? Oo nga. Ang mommy ko ay mommy mo rin. Ang daddy mo ay daddy ko rin, sigurado. Gusto ng mommy ako, hindi ikaw. Bakit gusto ng daddy ikaw, hindi ako? Oo nga, bakit? Siguro may malalim na dahilan. Tingnan mo, bumalik ang mommy para makita ka. Maswerte ka pa sa akin. Sa buong buhay ko, hindi ko pa nakita ang daddy. Huwag kang malungkot. Lumapit ka. Dalhin kita para makilala ang daddy natin. Ginoo, kahit ano ba ang ginagawa ko, hindi ka nasisiyahan. Ano ang meron ka na karapat-dapat sa akin? Ikaw ba ay ganap na perpekto? Pinapayagan mo ang iba't ibang babae maghatid sundo ng anak? Ang problema sa iyong pag-uugali, malubhang makakaapekto sa Jansu. Ang mga iyon ay mga kamag-anak ng Jansu. Ikaw mismo may masamang pag-iisip. Ang lahat ng iniisip mo ay masama. Ang buhay ko sa sarili, wala kang karapatang makialam. Ayoko pang pakialaman, pero pakiusap, kahit na mayroon kang plano para sa anak. Maaari ba sa Jansu, hindi sapat ang katiyakan sa sitwasyon panandali ang itago? Sige, ako mismo ang magsasabi sa Jansu. Sa buong buhay ko, hindi na ako magdagdag ng kapatid na lalaki o babae. Hindi naman sigurado. Hindi dapat masyadong puno ang sinasabi. Baka sa isang araw, lumabas 2 kapatid na lalaki o babae. Ano ang ibig sabihin ng sinasabi mo? Ano pa ang ibig sabihin? Ikaw ay napakalande. Sino ang nakakaalam sa labas kung mayroon kang anak sa labas? Tingnan, yun ay ang ama namin, dadalawin ko siya. Ama. Subukan mong ulitin. Hindi na ako magsasalita. Ang mga taong katulad mo ay hindi talaga magaling sa pag-aalaga ng mga bata. Hindi mo na kailangang magtrabaho bukas. Jansu, gusto ni daddy kay mommy? Kung alam niya na pumasok ako ng palihim, mas lalo siyang hindi magugustuhan si mommy. Ano ang gagawin natin? Mag-isip tayo ng paraan para magustuhan ni daddy si mommy. Para ang pamilya natin ay magiging buo. Paano mapapagustuhan ni daddy si mommy? Maglambing ka sa daddy para huwag niyang paalisin si mommy. Para magkaroon sila ng pagkakataon na magkalapit. Hindi ako marunong maglambing. Magpalit tayo ng damit. Hintayin mo ako sa taas. Ako ang maglambing sa daddy. Nagkamali po ako. Pakiusap, huwag mo akong paalisin. Auntie Lo, gusto ko kayo. Ihatid mo ako sa kindergarten. Huwag kang umalis, okay? Hindi ako papayag. Ang pamilya namin ay hindi nangangailangan ng katulong na walang paggalang sa oras. Daddy, baka may dahilan kung bakit siya nahuli. Halimbawa, kailangan niyang ihatid ang mga anak niya sa paaralan. Hindi kaya tama ang hula ni Jansu? Mayroon pa akong isang anak na babae. Mas bata ng 1 taon kaysa sa Jansu. Talagang ikaw ay isang babae na hindi tapat. Noong ikaw at ako ay nag-divorce, agad-agad kang nagkaroon ng anak sa ibang lalaki. Tama ba? Ano kung ganun? Noong panahon na iyon, ikaw ay nakipag-divorce sa akin, hindi ba? Ang anak kong babae nitong mga nakaraang araw ay nagkasakit at nilagnat. Dahil ako ay nag-aalaga sa kanya, kaya ako nahuli. Kung hindi mo maibigay ang buong pag-aalaga sa Jansu, kaya umalis ka na agad-agad. Yari, kahit nahuli si Auntie Luo pero mabuti siya sa akin. Tinuruan pa niya ako magkanta, tumugtog ng piano at mag-drawing. Jansu,
Ano ang nangyari sa'yo ngayon? Nagpapakyut ka. Daddy, alam ko ikaw ang pinakamabuti sa akin. Ano ang gusto ko, papayag ka? Tama ba? Si, Daddy, ang bait-bait mo. Mr. John, mayroon pa po ba kayong ibang bagay? Luo Shihan. Tigilan mo ang paggamit ng iyong peke na pagmamahal ng ina para impluensyahan si Jansu. Ang ginagawa mo ay magpapalala lang sa kanya. Maganda ang pag-uugali ni Jansu. Ngayon ayos lang. Natuto na siyang magpa-cute. Ang pag-uugali niya ay parang sakit ng pag-iisip. Ano ang pagkakaiba? Ang usapin nito pag-uusapan natin sa ibang araw. Hanbao, Si Luo Shihan na ito. Isang araw pa lang kay Jansu late na agad. Talagang hindi karapat-dapat maging nanay ni Susu. Jansu Daddy, mayroon akong importanteng pulong mamaya. Pahatid ka na lang ni Tita Bai sa kindergarten, okay? Jansu, maging mabait ka sa kindergarten. Huwag kang makikipag-away sa mga kaklase. Alam mo ba? Anak ka naman? Wala ka bang modo? Kausap ka ni Tita Bai? Jansu, mula ngayon, ako na ang magiging mommy mo, kaya dapat mas mabait ka sa akin. Hindi ikaw ang mami ko, uwi na ako. Anong problema mo? Ang daddy mo ang nag-utos na pumasok ka. Hindi ka pwedeng umalis. Ayoko nang mag-aral. Ayaw mo man o gusto? Kailangan. Mommy, tingnan mo siya yung problemang estudyante sa klase namin. Mommy, tinititigan niya ako. Anak ka naman, anong titig ng titig diyan? Hindi ba tinuruan ng nanay mo na bastos ang tumitig ng ganyan? Huwag mong sasabihin ang nanay ko! Sasabihin ko ang nanay mo. Anong gagawin mo? Sa buong kindergarten na ito, sino ba ang hindi alam na ikaw ay isang batang walang ina? Jansu, kung makikiusap ka sa akin, pwede akong maging mommy mo. Ayoko, hindi mo talaga ako mommy. Ikaw? Nanay mo ba siya? Paano mo pinapalaki ang anak mo? Hindi ako ang nanay niya. Hindi mo ba narinig? Jansu, sumama ka sa akin. Huwag kang magpahiya dito. sino ang nagsabing siya ay batang walang ina? Su, anong nangyari sa'yo? Paano ka nasugatan? Sinong nanakit sa'yo? Sabihin mo kay Tita Xiao Luo. Ikaw pala yung katulong sa pamilya dyan. Oh, paano nasugatan si Jansu? Anong nangyari? Anong klaseng ugali yan? Isang katulong lang. Ang lakas ng loob mong magsalita sa akin ng ganyan. Ipinagkatiwala sa'yo ni Ginoong Jan ang bata. Ganito lang ang pakikitungo ni Bibi. Bye? Nakipag-away si Jansu sa ibang bata. Kaya ganyan ang nangyari sa kanya. Mga bata? Nag-aaway-away. Normal lang naman yon, di ba? Sinong may ganang sakta ng anak ko? Su, sinong nanakit sa'yo? Tutulungan kitang maghiganti. Siya yun. Oy, walang inang bata, katulong lang ang aasahan para ipagtanggol siya. Tingnan mo ang mga nandito, sinong hindi mayayamang may bahay. Ikaw, isang katulong, may karapatan ka pang magsalita? Hinampas mo ako? Oo, hinampas kita. Anong problema? Payo ko sa'yo, mag-sorry ka na ngayon sa bata. Kung hindi, huwag kang magalit kung hindi ako magpapakabait. Ikaw ay isang maliit na katulong lang. Ano naman kung katulong ako? Kung sasaktan mo ang anak ko, babaliin kong ngipin mo. Wala ka na, wala ka na. Wala na kayong lahat. Alam mo ba kung sino ako? Ikaw, maliit na yaya. Wala ka ng pag-asa. Ikaw, walang ina. Tapos ka rin. Ang kindergarten na ito ay under ng Huanya Group. Totoo lang, sabihin ko sa inyo. Ang asawa ko ay ng Huanya Group tagapamahala ng proyekto. Kapag kinainis mo ako, huwag kang umasa na sa kindergarten na ito ay manatili. Naglakas loob kang manuntok sa akin? Sabihin mo pa ng dalawang salita. Hindi lang suntok. Diretso kong sisirain ka. Mabuti ang galing mo. Sana mamaya, ganyan ka pa rin kapal ng mukha. Tatawagan ko na ngayon para kayo'y tanggalin. Lahat kayo, tanggalin. Di tatawag din ako. Asawa, gamitin mo agad ang koneksyon mo sa Huanya para itaboy ang taong iyon palayasin sa kindergarten. Ikaw, tanga, sino ba talaga ang kinainisan mo? Asawa, ano ba ang sinasabi mo? Gusto ko lang na ang batang walang ina ay mapalayas sa paaralan. Ikaw, gusto mong mamatay. Huwag mo akong idamay. Ako ngayon ay tinanggal na sa Huanya Group. Hindi na muling tatanggapin.
Paano nangyari ito? Natanggal sa Juania. Ibig sabihin ba nito ay, Natanggal sa Juania Group. Gusto kong maghanap ng trabaho. Sino ang maglakas loob na tumanggap sa akin? Ikaw, babaeng gastadora. paano posible? Siya ay isang maliit na yaya lang. Mag-sorry ka! Paumanhin. Lahat ito ay kasalanan ko. Hindi na ako muling gagawa nito. Umalis ka! Susu, tita, ihahatid kita sa silid-aralan. Eh di tita ang maghahatid sa'yo sa amusement park, okay ba? Tara na. Hindi pwede. Hindi mo pwedeng dalhin si Jansu. Dapat pumasok sa paaralan si Jansu. Sino ka ba? Si Susu ay nabuli nung panahon. Nasaan ka? Ang maliit na yaya na ito, kahit ako, ay hindi alam. Ako, si Bai Naning. Ang kasintahan ni Jan Xiao, hindi magtatagal. Ako ay magiging... Ina ni Jansu. Dapat matutunan na pasayahin ng bata. Ikaw ay isang yaya lang ng pamilya Jan. Anong karapatan mo na utusan ko? Ako ay nagbibigay lang ng mabuting payo. Kung hindi mo makukuha ang pagtanggap ng bata, hindi ka pa kakasalan ni Janye. Parang kilala mo ng mabuti si Jan Xiao. Baka naman ikaw ay may gusto rin kay Jan Xiao. Huwag kang mag-alala. Kahit mag-asawa ako ng manok o aso, hindi ako mag-aasawa sa kanya. Inutusan ako ni Jan Xiao na ihatid si Jansu sa paaralan. Siya ngayon ay dapat manatili sa paaralan. Miss Bai, ngayon na nandito ako, walang sino man ang makakapilit kay Young Master na gawin ang ayaw niya. Hangwe, ang yaya na hinire mo ay parang isang siga. Siya ngayon ay nag-away sa magulang ng estudyante. Masamang epekto ito. Pinayuhan ko siya, pero minura pa ako. At pinilit pa niyang dalhin si Jansu palabas ng paaralan para maglaro. Susu, maligo ka! Swertehin ka sana. Luo Shihan, bukas hindi mo na kailangang pumunta. Bakit? Nag-away sa magulang ng estudyante. Nagpalayas ng para sa paaralan. May lakas ka ng matanong? Kinausap ko lang yung magulang. Dahil, Hindi ko kailangang malaman ang dahilan. Ang ginawa mo, ipinakita ang pag-iisip mo. Napaka-immature. nasugatan si Susu at sinabihan na walang modo. Alam mo ba ang damage sa kanyang isipan? Eh ang pagpalayas, paano mo ipapaliwanag yun? Ayaw na ayaw ni Susu sa kindergarten na yon. Ang mga estudyante at magulang doon, hindi mabuti ang pakikitungo sa kanya. Wala kang karapatan mag-utos sa akin. Ang taong tulad mo, na palaging umaatras, walang karapatan, turuan ng Jansu. Pero ang kapaligiran na yon magdudulot lang sa kanya. Kung talagang alam mo ang kahalagahan ng kapaligiran sa tao, dapat mong ibigay sa Jansu ng magandang halimbawa. Paano ko hindi siya binigyan ng halimbawa? Kung bukas malate ka pa rin, hindi mo na kailangang pumunta. Huwag kang mag-alala, bukas sigurado hindi ako malate. Tong-tong. Nanay. Nanay, ay yung amo mo ngayon, hindi ka ba niya pinahirapan? Naka-out ka ba ng maaga? Hindi. Dumating na yung tito magnanakaw ng bata. Munting babae, huwag mo akong tawaging magnanakaw ng bata. Tong-tong, tito, siya na ngayon ang amo ni nanay. May kailangan kaming pag-usapan. Pwede bang maglaro ka muna sa tabi? Pasensya na po tito, hindi na kita tatawaging tito magnanakaw ng bata. Pero Peruano? pwede bang wag mo nang bigyan si nanay ng napakaraming trabaho? Pagod na kasi si nanay. Ang trabahong binigay ko sa nanay mo, hindi naman ganun karami. Nanay mo lang talaga ang bagal-bagal. Tama si nanay. Ang totoo, ang mga kapitalista, gusto lang nila samantalahin ang mga manggagawa. Tong-tong, may mahalagang bagay kaming pag-uusapan ni tito. Huwag mo kaming istorbohin habang nag-uusap kami, ha? Luo Shihan, noon, hindi ba't nanumpa ka sa langit na ako lang ang mamahalin mo? Ginoong Jan. Lumipas na ang mga panahong yon. Pagkatapos nating magdiborsyo, agad-agad kang nagpakasal ulit at nakipagtalik ka sa ibang lalaki at nagkaanak pa. Ganito ba kalala ang pangangailangan mo sa lalaki? Nakakadiri ka talaga. Sa hinaharap, huwag mo nang papaikutin si Jansu sa'yo? Ginoong Jan, kailangan ako ni Susu. Hindi kanya kailangan. Masama si Daddy. Gusto pa niyang tanggalin si Mommy. Jansu, bukas gusto kong makita si Daddy. Hindi natin pwedeng payagan na tanggalin ni Daddy si Mommy. Magpalit tayo ng pagkakakilanlan, sige? Tingnan mo, dumating na naman yung may autism. Ngayon ko lang nalaman na palagi pala nilang iniinsulto si Jansu ng ganito. Humingi kayo ng tawad sa akin. Gusto mong humingi kami ng tawad? Dumaos-dos ka muna sa ilalim ng hita ko.
tawagin ninyo pa akong sumbongero, gagamitin ko na lang ang mga kamao ko para ayusin kayo. Jansu, bakit ka nakipag-away? Guro, hindi ako nakipag-away. Sila ang unang nanlait sa akin. Tawagan mo ang magulang mo. Sabihin mo sa daddy at mommy mo na pumunta sa kindergarten. Ang mga problemadong estudyanteng ganito, nakakabuwisit talaga. Ang daddy ni Jansu, ang gwapo pala. Mas gwapo pa kaysa sa mga sikat na artista. Anong nangyari kay Jansu? Nakipag-away si Jansu sa ibang mga bata. Yung ibang mga bata, namaga at nagkapasa ang mukha dahil sa kanya. Jansu, nasaktan ka ba? Si Jansu, yung may autism, hindi talaga nagsasalita. Kung ano ang totoong nangyari, ako lang ang makakapagsabi. Daddy ni Jansu, napaka-impulsibo ni Jansu at kakaiba rin ang ugali niya. Yung ibang mga bata sa klase, ayaw siyang makipaglaro. Hindi siya masyadong nakikisama. Ako ang nagturo sa kanya. Pero kung hindi siya makikisama sa ibang mga bata, napakalungkot mag-isa. Ang agila ay hindi makikisama sa mga maya. Ang nangyari, kasalanan ito ni Jansu. Siya ang unang nanapok. Jansu, magsalita ka. Isang taong hindi nagsasalita si Jansu. Malabo na magsalita siya. Daddy, sila ang nangbuli sa akin. Susu, kung may sasabihin ka, diretsuhin mo lang kay Daddy. Ipaglalaban ka ni Daddy. Tinawag nila akong sumbongero at pinapadausdos nila ako sa ilalim ng hita nila. Ayaw kong dumausdos kaya naman ako sinaktan nila. Jansu, paano mo nagawa na magsinungaling? Hindi ka nasaktan. Sila ang nasaktan. Daddy, sabi ng guro, problema ako sa klase. Sabi niya, ako ay isang pasakit. Jansu, paano mo? Napagbintangan ng guro? Talagang nadismaya ako sa'yo. Hindi ko siya pinagbintangan. Daddy ni Jansu. Sa tingin ko, ang anak mo Jansu ay hindi bagay na manatili sa kindergarten. Mas mabuti, dalhin mo siya sa bahay para magpahinga. Sa tingin ko, ang hindi bagay na manatili. Ba sa kindergarten ay ikaw. Sino ang tinatakot mo? Walang background, pero gusto pa ring pumasok sa elite kindergarten. Huwag kang magreklamo kung maapi ka. Kumusta, principal? Nagkasala ka sa isang napaka-powerful na tao. Mag-impake ng gamit mo. Umalis ka na agad. Principal, nagkamali ka ba? Wala akong nakasala sa kahit anong powerful na tao. Ang Crown Prince ng Huanya, ang Warlord ay daddy ni Zonso. Kumain ka ba ng tapang ng oso at leopard? Naglakas loob kang makasala sa kilalang kilala, Yama King of Death ng Imperial City. Ano? So, ang daddy ni Jansu ay ang pinaka-lihim na pinuno ng paaralan natin. Ikaw lang ang naghahanap ng sarili mong kapahamakan, pero huwag mong isama ang kindergarten natin. Warlord, huwag mo po akong i-blacklist. Susu, ang mga taong nanakit sa'yo, walang magandang kapalaran. Ang galing ng daddy! Tara na. Daddy, pinatanggal mo ang Auntie Luo. Wala siyang trabaho na. Pwede ba sa negosyo mo? Bigyan siya ng trabaho? Napakagaling niya. Ang mga babae galing sa probinsya tulad ng Luoshihan ay mga bastos. Bukod sa pagsasabi ng magandang salita, para lokohin ang mga bata tulad mo. Ano pa ang alam niya? Daddy, hindi ako niloko ni Loshihan. Marami ang skills niya. Ganito na lang. Bukas, Daddy, tatawag sa kanya. Imbitahan siya sa negosyo para magsumite ng aplikasyon. Pero, hindi siya bibigyan ng special treatment ng Daddy. Dapat gamit niya ang sarili niyang kakayahan. Pwede ba? Yehey! Daddy, hindi mo ba? Ako pinapagaan lang? Binigyan siya ng pagkakataon. Kung makapasa. Depende sa sarili niyang kakayahan. Luo Shihan. Isang babae galing sa probinsya. Anong kakayahan meron ka para makapasa sa interview ng Huanya? Binibini Luo, ito ay personal na inihanda ng aming Pangulo na pagsusulit para sa iyo. Basta't makapasok ka sa website ng aming Huanya at makapanghack ng kahit anong computer dito, papasa ka. Ganun lang kasimple. Jan Hanjue, dahil minamaliit mo ako, ipapakita ko sa iyo ang aking kakayahan.
Tapos na. Hoy. Ano? Nahack ang computer ng Pangulo. Naku, Aking mahal na ginang, pinahack kita ng computer. Hindi pinahack ang computer ng Pangulo. hindi ba siya mismo ang nagsabi? Pwedeng-pwede mang-hack ng computer sa headquarters. Oo, pero... Hey! Luo Shihan, pumasok ka. Binibini Luo, magdasal ka na lang. Ang sabi niya, pwedeng-pwede mang-hack ng computer sa headquarters, pero hindi ibig sabihin na hindi niya ako pag-iinitan. Hindi ko inaasahan na itong simpleng babae, kapag nag-ayos, ay kaakit-akit pala. Wala na. Hindi ko alam kung anong masamang balak ni John Hanjue na naman. Ginoo, hindi ko alam na nagpupulong kayo. Walang kasalanan ang hindi nakakaalam. Hindi mo ako dapat sisihan, di ba? Ang mga posisyon dito. Pumili ka ng kahit ano. Kung magagawa ko, ang assistant ni John Hanjue. Malapit ako sa Jansu, pero galit sa akin si John Hanjue. Ang mag-amang ito, isang tao lang ang maaaring tulungan ko. Pipili ako ng executive assistant. Ano ang dahilan mo para isipin na kwalipikado ka para sa posisyon? Dahil mayroon ako ng higit pa sa karaniwang hacker skills at kakayahan sa pangangasiwa. Sapat para maging executive assistant. Mayroon kang karanasan sa trabaho? Wala. Sariling pag-aaral lang. Ikaw, galing sa isang third-rate vocational college. Karaniwan lang ang kakayahan. Nakapag-aral ng sarili ng hacker tech. Na-hack ang computer ko. Siguro tsamba lang. Luo Shihan. Talaga, mas lalo kang hindi ko maintindihan. Pero mas sinasadya mo na gayahin siya. Mas galit ako sa'yo. Jansu, tita, para makipaglaro sa'yo. Ayoko. Kuya, tingnan mo. Hindi na makipaglaro sa'yo ang anak mo. Alam mo na hindi gusto ni Jansu ang paghawak mo sa kanya. Pinilit mo pa siyang asarin. Akala ko gumaling na siya, kaya nagmadali akong pumunta para alagaan ang anak mo. Pero sino ang nakakaalam? Nagbalik ang autism niya lumala. Wala siyang sakit, Jansu. Jansu, minsan tahimik at hindi masalita. Masigla at masayahin. Pinaghihinalaan ko may schizophrenia siya. Tinawagan ko na ang psychiatrist, pupunta siya rito para tingnan ang Jansu. Jansu. Sinabi ni Dr. Jiang kanina, ang sakit mo na sa early stage pa. Kung magiging active tayo sa treatment, magiging okay ka. Wala akong sakit. Nagdesisyon na ang daddy na sumunod sa treatment plan ni Dr. Jiang. Walang effect ang pagtutol. Daddy, ikaw at mommy ay magbalik sa pag-aasawa. Bakit bigla mong binanggit ito? Kapag nagbalik sa pag-aasawa ang daddy at mommy, natural na gagaling ang sakit ko. Jansu, ang mood mo nitong mga nakaraan, sobrang unstable. Dahil ba sa Luo Shihan? Alam mo ba na Luo Shihan ang tunay mong mommy? Luo Shihan. Ikaw, babae na hindi sumusunod sa usapan. Naghahanap ka ng problema. Ginong Jan, bakit ka nandito? Ginoong Jan, anong ginagawa mo? Alam na ni Jansu na ikaw ang tunay niyang ina. Anong sinasabi mo? Nagdadahilan ka pa? Wala ako. Ikaw, babae, na walang moralidad. Talagang hindi ko sinabi. Luo Shihan, kung hindi dahil sa'yo, hindi malalaman ni Jansu ang tunay mong pagkatao. Malinaw na ikaw ang dahilan. Sinisumpa ko. Talagang hindi ko sinabi. Tumahimik ka! Alam mo ba kung gaano kita kamuhi ngayon? Bakit? Dahil sa'yo, si Jansu ay nagkaroon ng schizophrenia. Ano?
Ginamit mo ang pagnanais niya sa isang ina para unti-unting lumapit sa akin. Akala mo ba sa paggawa mo ng ganito, makakabalik ka sa posisyon bilang Mrs. Jan? Hindi ganon. Huwag kang magdadahilan. Luo Shihan, bibigyan kita ng 100,000,000 pesos. Sa loob ng 86 oras, umalis ka sa bansa. Huwag kang babalik kailanman. Amo? Hindi ko maiwan si Susu. Hindi ikaw ang magdedesisyon. Kung hindi ka umalis sa loob ng 48 oras, maghanda kang ilibing ang iyong ina. Mami, ano ang nangyari? Ito ba ay amo na nanakit sa'yo? Wala. Nagdesisyon ang mommy na dalhin ka at Tongtong para magpakasal sa Europa. Kailan tayo aalis? Sa makalawa. Jansu! Jansu, Lu Shihan, pinapauwi ko lang kayo kahapon. Tapos agad-agad, nagpadala ng ganitong mensahe kay Jansu. Anong nangyari? Jan Hanjue, ang anak mo, tumakas pala sa bahay. Alam mo ba? Nasaan siya? Narating na ni Jansu, isang apartment building. Sino ba talaga ang hinahanap niya? Hahanap siya ng mama niya. Lu Shihan, Alam ni Jansu, ang sariling mama niya ay si Lu Shihan. sundan mo siya. Tingnan mo kung ano ang gagawin ni Lu Shihan. Ano ba talaga ang plano niya? Na ginulo niya ang isip ni Jansu. Susu, bakit ka nandito? Paano mo nalaman na nandito ang mama? Lakad. Tongtong, Hanbao, dito kayo. Tingnan ninyo, sino ang dumating. Siya at Hanbo, magkamukha talaga. Kayong dalawa, hayaan muna ang mama na magpahinga. Pag-isipan ng mama, paano ko kayo ipakilala sa kanya? Mama, siya ay Jansu! Paano mo nalaman? Ako at Jansu, nakita na kami. Mama, huwag kang umalis. Susu, pasensya na. Ang mama ay tinalikuran ka na noon. Sa pagkakataon ito, hindi na aalis ang mama. Mama, pinatawad ko na kayo. Ayos, may dalawa na akong kuya. Hanbao, hindi mo pa sinabi sa mama. Kailan mo nakita ang Jansu? At si Jansu, paano mo nalaman ang address ng bahay? Mama, ako at Jansu nagpalitan ng identidad. Ako para sa kanya tinuruan ng bully na kaklase niya. Nakita rin ng tatay niya kasama ang tatay niya namuhay ng 2 araw. Ang dalawa ninyo, batang pasaway. Dahil sa inyo, nagpalitan ng identidad. Pinagawa ang tatay ni Jansu. Akala si Jansu may sakit na schizophrenia. Kasabay ng pagbibigay sa kanya hanapin ang doktor para gamutin. Hindi ako gusto ng paggamot. Mama, kung hindi ako para sa Jansu, bumalik sa Haitian Villa. May paraan ako para hindi uminom ng gamot. Hanbao, talagang gusto mo bang pumunta? Mama, wag kang mag-alala. Ako ay magtatago-tatawag sa'yo at magtatago rin lumabas para makita ka. Si Susu ba ay sa bahay mo? Mama, ako ay... Ate, ang kuya ko ay pinagawa ako dalhin ang Jansu sa bahay Jansu Tara. So, tatay gusto makipag-usap sa iyo. Luo Shihan, hindi siya ang iyong ina. Siya nga! Hindi ikaw. Tatay, sa susunod bago ako umalis ng bahay, sasabihin ko sa'yo. May susunod pa? Jansu, ang iyong dalawang personality. Gusto nang tiyahin ang dalawa. Isa ay sobrang cool at guwapo. Isa ay sobrang cute. Jean Fengxian. Kung hindi ka magsasalita, walang mag-iisip na pipi ka. Tiyahin.
Hindi ka aware. Hindi ito dalawang personality para sa akin. Ako ay naposes at nabuhay muli. Wala na. Kuya, pakiramdam ko, ang ating little ancestor, split personality disorder, hindi na maaaring gamutin. Tumahimik. Ikaw ang mag-imbestiga. Luo Shihan, bakit John Feng? Tuwing makikita siya, nagiging ibang tao. Walang problema. Bukas, sumunod sa Luo Shihan. Tiyakin na makita siya ng sarili mong mata. Sumakay sa eroplano papunta sa ibang bansa. Sige. Pupunta ako. Paalam, mahal. Ate. Jansu, bakit nandito ka? Mahaba ang kwento. Kung nakita mo na, pumasok ka at mag-usap tayo. Pinapauwi ka ng kuya ko sa takdang oras. Kung hindi mo susunod sa utos niya, ang resulta ay hindi mo ma-imagine at kasama mo pa ang Jansu. May dahilan ako. Hala? Ate, Jansu, bakit nasa sayo siya? Hindi siya dapat. Nasa bahay ng kuya ko. Dahil hindi nagkasakit ang Jansu, pero gusto siyang ipagamot ng kuya mo. Kaya ko dinala ang Jansu sa tabi ko. Hala, ate, pinaghirapan ng kuya ko ang pagpapalaki sa Jansu. Mahirap talaga. Pagbalik mo, agad-agad mo siyang kinuha. Napakasakit naman yata. Ang sakit ng paghihiwalay sa pamilya. Gaano kahirap? Alam ko, hindi ko gagawin iyon. Pero ang katotohanan ay nasa harap mo. Nasa tabi mo ang Jansu. Kuya, umalis na ulit sa bahay ang Jansu. Alam mo ba? Ano ba ang iniisip mo? Kasama ko ang suso sa pagkain. Ano? Ano ang nangyari? Bakit may dalawang Jansu? Walang dalawang Jansu. Isa sa kanila ay Jansu. Ang isa ay Hanbao. Ang dalawang bata. Oo, ang dalawang pasaway na bata. Noong una, tinago nila sa akin. Pinagpalit nila ang pagkakakilanlan ng palihim. Kaya nga nagbigay ng napakaraming problema sa inyo. Kaya nga ang pagkakahati ng personalidad na nakita ko ay ang malamig na Jansu at ang masiglang Hanbao na nagpapalit-palit sa harap ko. Tama. Mabuti, ang Jansu ko ay walang sakit. Ikaw ang may sakit! Batang loko, anong sinasabi mo? Walang respeto. Huwag mong insultuhan ang kuya ko! Ate, ang munting anghel, sino pa ba ito? Ito, napaka-cute. Sa tingin ko, mas mabuti para sa Jansu ko bilang batang asawa. Nervyoso? Batang loko, ang tita ay naghahanap ng asawa para sa iyo. Anong pinagsasabi mo? Tita, sa pagitan ng magkapatid, hindi mo alam na hindi sila dapat magpakasal? Ha? Magkapatid? Ate, ang batang babae, sino ito? Ang anak ko. Siya ay Luo Zihan. Ate, nagpakasal ka ulit? Hindi. Jansu, Hanbao, at Tongtong ay triplets. Ano? Ang Tongtong ay anak din ng kuya ko. Oh. Ang galing talaga ng kuya ko. Tengsan, ano? Oh? Ngayon, alam mo na ang tungkol kina Tongtong at Hanbao. Pipiliin mo bang itago ito para sa akin o sasabihin mo sa kuya mo? Ate, bakit hindi mo masabi sa kuya ko? Kung malaman ng kuya ko ang tungkol kina Hanbao at Tongtong, siguradong masaya siya. Ayaw sa akin ni Daddy. Sinabi niya isa akong batang walang modo. Ayaw ko rin sa kanya. Hindi pa man nagkikita ng harapan ang mag-ama, may hidwaan na agad. Dahil napupot sa akin ang kuya mo, para sa mga bata, hahabulin niya ako sa korte. Ay, tama ka rin. Napaka makapangyarihan ng kuya mo. Ako naman ay hamak na parang langgam. Ano ang aking ipaglalaban? Paano ko siya makakalaban? Ate, maaari bang, para sa mga bata, bigyan mo pa ng isang pagkakataon ng kuya ko at hayaang tanggapin kanya ng paunti-unti? Sa totoo lang, naghintay ako sa kanya sa parehong lugar. Ate, dahil sa sinabi mo, sa buong buhay ko, ipagtatanggol kita hanggang sa huli.
Sasabihin ko sa kuya ko na umalis ka na ng bansa. Fengxian. Salamat. Binigyan mo ako ng 3 matatalino at magagandang pamangkin. Ako ang dapat magpasalamat sa'yo. Nanay, gutom na ako. Lutuan ka agad kita ng pagkain, anak. Jansu. Jansu, gusto mo bang magbalikan sina daddy at mommy? Gusto! May magandang plano ang tita. Tita, gagawin ba talaga natin to? Hindi mo ba gusto na magkasama tayo ni daddy at mommy? Pero ayokong masaktan si Daddy. Oo, kung ganon, ikaw na ang bahala, Hanbao. Programa namin ng tulong legal. Ngayon, inanyayahan namin, isang batang, pinakamaliit na bata. Ngayon, hayaan ang aming bata, magpahayag ng kanyang hiling. Ako ay Jansu, ang presidente ng Wanya, ang anak ni Jan Hanjue. Ngayon, ako ay humihingi ng tulong legal. Sana ang tatay ko ay maibigay ang aking karapatan sa pag-aalaga sa nanay ko. Luo, Shihan. Tiyak na ikaw ang nag-udyok sa anak para humingi ng tulong legal. Tatay, Hanjue, hindi mo pa naayos ang relasyon mo sa Luo Shihan? Ang lumang mukha ng tatay ay nawala dahil sa iyo. tatay, Luo Shihan ay hindi dapat katakutan. Ang kinakatakutan ko ay kung hindi ko maayos. Luo Shihan Jan, Susha ay lalayo sa akin. Kung ganito, dapat mong gamitin ang Jansu paminsan-minsan para makita ang kanyang ina, para pabayaan ni Luo Shihan ang karapatan sa pag-aalaga ng Jansu. Siya. Una, dadalhin ko ang Jansu para makita Luo Shihan para mapayapa ang kanyang damdamin. Pagkatapos, pipilitin ko ang Luo Shihan para ibigay ang karapatan sa pag-aalaga. Ginoo, anong ginagawa mo rito? Ano? Hindi ba ako pwedeng pumunta? Pwede. Siyempre naman, pwede. Hanbao, paano mo naisip ang ideya na lumabas sa TV? Si tita ang may ideya. Dinala ni tita si Jansu para maglibot. Malapit na silang umuwi. Anong gagawin natin? Kung umuwi si Jansu, malalaman ni tatay na may kambal siyang anak na lalaki. Ganito na lang, ikaw ang umabala kay tatay. Tatawagan ko si tita para sa kanya'y magpauwi ng mas late. Sige! Bilisan mo. Naku, naiwan ni Fengxian ang kanyang cellphone. Bakit nandito ang cellphone ni Feng Xian? Nababagot siya sa bahay, kaya pumunta rito para makipaglaro sa akin. Ang galing mo naman. Nahikayat mo ang kapatid kong babae, pati na rin ang anak ko, para magpakita sa TV para sa iyo. Ha? Kung sasabihin kong hindi ako ang may kagagawa ng ideya sa paglabas sa TV, maniniwala ka ba? Hindi ikaw? Shihan, uwi na kami. Feng Xian. Kuya. Hindi dapat makita ng kuya ang Jansu. Feng Xian, bakit ka tumatakbo? Pag-usapan muna natin ang pag-aalaga sa Jansu. Sige Luo Shihan, sa wakas, lumabas ang pakana mo, di ba? Susumay pag-uusapan ang tatay at Luo Shihan. Pumasok ka muna sa kwarto. Luo Shihan, ang karapatan sa pag-aalaga ng Jansu ay dapat sa akin lang. Hindi magiging ayon sa gusto mo. Kung makikipag-ayos ka, bibigyan kita ng pera. Para sa inyong mag-ina, hindi magkukulang sa buhay. Paano kung hindi ako makipag-ayos? Kung ganon, kailangan kong dumaan sa legal na proseso. Sasabihin ko sa iyo ang grupo ng mga abogado ng Huanya, hindi pa natatalo. Nang-aapi ka ba? Ano ngayon? Sa paglaki ng bata, kailangan ng gabay ng magulang. Gusto mong kunin ang pag-aalaga sa Jansu pero may oras ka ba para sa kanya? Maghahanap ako ng pinakamagaling na guro sa mundo. Ibibigay sa kanya ang pinakamagaling na edukasyon. Ikaw? Ano ang maibibigay mo? Bukod sa isang sirang apartment at instant noodles? Mayroon pa? Hindi instant noodles ang kinain nila. Ang kinain nila ay masarap na noodles. Ano ngayon? Hindi pa rin makakatulong sa paglaki ng bata. Gusto mong lumaki ang bata katulad mo? Parang unano? Araw-araw mong pinapakain ng mamahaling pagkain pera, hindi ko nakita siyang tumangkad. Kasalanan mo yan, mahina ang genes mo. Bastos. Magkano? Anong halaga para sumuko sa pag-aalaga ng Jansu? Ano ang ibig mong sabihin?
Sa tingin mo, pera makakahadlang sa pagmamahal ko sa Jansu? Ganito madali lang para sa aking bitawan ang custody ng Jansu? Hindi ka sumasang-ayon, di ba? Siguro kulang ang perang ibinigay, kulang ang perang ibinigay. Kung ganito, bibigyan kita ng 10 bilyon. Jan Hanjue, kahit ibigay mo sa akin ang huwan niya, hindi ko rin kukunin. Sasabihin ko sa iyo. Sa puso ko, Jansu ay walang katumbas na halaga. Kung ganito ang sitwasyon, hindi mo makukuha kahit 1 sentimo. Custody ng bata? Huwag mong isipin yan. Guan Xiao. Ang pamilyang Luo ay dapat mag-bankrupt. Gusto ko ang Luo Shihan lumuhod sa harap ko, humiling ng awa personal. Susu, umuwi. Talagang masama. Oy, Luo Shihan dali-dali umuwi. Luo Shihan, bakit hindi ka pa namamatay? kung gusto mo talagang mamatay ako, maaari kong pangakuan sa'yo na hindi ako muling magpapakita sa'yo. Mamatay ka, pwede. Pero, kailangan mong tulungan ang Luo family para malampasan ang problema. Bakit ko tutulungan ang Luo family? Noong mayaman ka, hindi mo ako naaalala. Ngayong wala kang mapupuntahan, naisip mo ako. Luo Shihan, ikaw ang nagpasimula ng problema sa Warlord. Ikaw ang nagdala ng gulo. Natural na ikaw ang dapat magbayad. Luo Shihan, kung ibibigay mo lang ang karapatan sa pag-aalaga ng anak sa Warlord, tatanggal niya ang pang-ekonomiyang parusa sa Luo family. Para tulungan kayo, pero ipagbibili ko ang sariling anak ko? Anong karapatan mo? Babayaran ko ang iyong pagtulong. Ibibigay ko sa iyo ang 5% ng shares ng Luo family. Porsyento 5? War Hanjue ay nag-alok ng 100 million. Napakalugi ng pakikipagnegosyo sa iyo. Mas makakausap ko si War Hanjue. Tumigil ka. Bibigyan kita ng 30%. Ang 30% ng luhos na shares, saan may 1 bilyong pisong cash na mas totoo? E di 40%. Wala nang higit pa. Ito na ang aking hangganan. Sword, Walang hiya kang babae. Ikaw ay para lamang sa aming luz. Isang asong alaga. Binigyan ka ng 5%. Mura na yan para sa'yo. HMP. Gusto mo pang sakupin ang buong luz. Ang luhos? Hindi ko naman gusto. Ang putang inang to, hinampes niya ako. Luo Shihan, lumalaban ka. Kung may mangyaring masama sa akin ngayon, bukas ay pupunta ako para iwanan ng luhos. At panonoorin ko na lamunin ito ng Juanya. Luo Shihan, ako ang tunay mong ama. Hindi mo pwedeng hayaan lang ang Luo Group na mawasak. Pwede rin akong tulungan kayo, pero may isang kondisyon. Anong kondisyon? Ang dating Luo Shihan, napaka-abuso ang ginawa ninyo sa kanya. Hayaan mo siyang lumuhod sa akin, magmakaawa at humingi ng tawad. Hindi pwede. Luo Shihan, Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? lumuhod. Paano ako magluhod? Sa putang ito. Hindi mo ba ako narinig? Lumuhod ka. Para sa ganitong klaseng puta. Ginagawa mo ito sa akin. Lumuhod. Ayos, tama yan. Sa susunod, huwag kang magtawag ng puta sa iba. Ngayon, pwede na tulungan ang pamilya Luo? Ilipat ang lahat ng ari-arian ng Luo sa pangalan ko. Sa hinaharap, kung magkakaroon ng kita o pagkakautang, hindi na ito problema ninyo. Gusto mo pang sakmalin ang luwo. Ilipat ang lahat ng utang sa akin. Hindi ba't iyon ang gusto ninyo? Alam din ninyo sa sarili ninyo na sa ganitong pagkakataon, ang pagkuha ng Luo kapag nagkamali ay lubusang pagkawasak. Kung tatanggapin ang suhestiyon ko desisyon ninyo, Hindi pwede, Papa. Si Luo Shihan ay sumasamantala sa paghihirap ng luwo. Gusto niyang kunin ito ng walang bayad para makuha ang luwo para sa sarili niya. bagong dating lang ako ganito ang pagtanggap ng kapatid ko. Nasaan ang pagiging edukado mo? Sinampal mo ang mama ko. Pinapagmamano mo ang mama ko. Nasaan ang pagiging edukado mo? Ang mama mo ay pinatalsik ang mama ko sa posisyon bilang legal na asawa pababa, natulog sa kama ng mama ko. Gumastos ng pera ng mama ko. Edukado ang mama mo? Papa. Kung ibibigay mo ang Luoshi, lahat sa kanya.
Pagkatapos, wala na tayong anuman. Kilala ko ang assistant ng presidente ng Huanya, Guan Xiao. Pupunta ako para humingi ng tulong sa kanya. Para sa harap ni Ginoong Chan, mag-usap tayo ng maganda. Si Ginoong Chan ay tiyak na magpapatawad sa atin. Oo, papayagan ko ang papa mo maglabas ng isang legal na statement, HMP. Sa kanya, maghiwalay ng relasyon. Naniniwala ako kay Ginoong Chan, hindi maaaring hindi magbigay ng respeto sa atin. Luo Shihan, hindi ka pa ba umalis? Talagang iniisip mo na ang aming pamilya, Luo. Hindi magagawa kung wala ka. Ha ha ha. Si Ginoong Chan sa iyo ay galit na galit. Basta iiwasan ka. Ang krisis ng kumpanya, natural na malulutas. Xiu. Pamilya Luo sa hinaharap, ikaw ang aasahan. Hindi kayo talagang iniisip. Makipag-ugnayan sa assistant ni Jan Hanjue ay makakatulong sa inyo iligtas ang Luoshi. Xiu, paano ka napunta sa Huanya? Guan Xiao, para sa pamilya Luo ako, humihingi ng tulong mo. Wala rin akong magagawa sa bagay na ito. Sinasuggest kong hanapin mo, Luo Shihan. Basta siya ay willing na magbitiw. Karapatan sa pag-aalaga ng bata. President, tiyak na palalampasin ang pamilya Luo ninyo. Guan Xiao, gusto kong makipag-usap sa Battle Master. Harapang pag-usapan. Luo Shihan ay pinapaalis na ng tatay ko. Pinapaalis sa pamilya Luo. Ang salitang ito, sabihin mo sa Battle Master, walang din magiging epekto. At saka, hindi makikipagkita ang Battle Master, maliban sa business partner, babaeng bisita. Paano nangyari ito? Sige, aalis na ako. Anong ginagawa mo dito? Kamusta, Jan Hanjue? Pumayag na ba na palalampasin ang pamilya Luo? Ako. Hindi nga, hindi mo. Hindi mo nakita ang tao mismo? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Para hanapin ang Jan Hanjue. Walang appointment, tapos biglaan na makikipagkita sa mga tao ng Battle Master. Maaaring itapon niya sa dagatan para pakainin ang mga isda. Luo Shihan, paano mo nalaman ang Ginoong Zon na ang opisina niya ay narito? Anong pakialam mo? Luo Shihan, nandito ka para iwanan ang karapatan sa pag-aalaga ng Jansu? Napakawalang hiya mo. Para kunin ang karapatan sa pag-aalaga ng bata, ginawa mo ang ekonomikong parusa sa Luo Corporation. Ang Lu Corporation ay hindi magaling sa negosyo. Anong kinalaman ko? Huwag kang magsinungaling. Kahit ako ang nagparusa sa Luo Corporation. Ano pa? Ginoong Zon, ang Luo Corporation at ikaw ay walang hidwaan. Bakit mo pinatay ang Luo Corporation? Ang kaaway ng kaaway ko, hindi ba dapat kaibigan ko? Kaibigan ko? Karapat dapat ba kayo? Ginawa mo ang personal hidwaan sa negosyo. Sa huli, maraming tao ang mawalan ng trabaho. Maraming pamilya ay haharap sa krisis sa ekonomiya. Alam mo ba? Ang Luo Corporation ninyo ay hindi magaling sa negosyo. Anong kinalaman ko? Ginoong Jan, pinapayuhan ko kayong ihinto ang pagpatay at maging mabuti. Para sa bata mag-ipon ng kabutihan. Sinabi mo na ako ay walang kabutihan? Hindi ba? Luo Shihan, para sa Zansu pinagtiisan ko kayo. Kung muling hahamon mo ako, huwag kang magalit sa akin. Dapat alam mo ano ang ibig sabihin ng paggalit na aso. Ano ang gusto mo? Kung muling tututukan mo ako, dadalhin ko ang bata sa ibang bansa. Nagbabanta ka sa akin? Oh, Luo Shihan, Ang pagiging hindi mapagpasensya ay hindi maganda. Hindi ko siya dapat pagdalahan. Ginoong Zon, may gagawin pa ako. Ako na ang mauuna. layas. Luo Shihan, sa buong buhay ko ang taong nagbabanta sa akin, ikaw ang una. napaka-honor ko. Si, gusto mong umalis sa Imperial City? Agad-agad kong bibigyan kayong mag-inang tiket. Pero ang Jansu, hindi mo kailanman madadala. Jansu, hindi ko ibibigay yan sa'yo. Sige, hintayin natin. Kumusta, Ma? Han, ang tagal kong hinintay. Ang tamang donor ng bato, Maria. Pero sabi ng doktor sa Huanya, ayaw mong bayaran ang operasyon. Ano? Ipagpapatuloy mo pa bang manakot sa akin? Ano bang kailangan mong gawin ko para bitawan mo ang nanay ko? Gusto ko lang nabitawan mo ang custody kay Jansu. Jan Hanjue, para sa custody ng bata, hindi mo lang sinara ang Luoshi. Pinagbantaan mo pa ang nanay kong may malubhang sakit. Napakasama mo talaga. Huwag kang mag-ambisyon. Manang, bumili ng bagong damit sina Jansu at Tongtong.
Ang bait mo naman. Kuya, ikaw, sinusundan-sundan mo ako? Paano ko malalaman kung saan kayo pumupunta ng sabwatan kung hindi kita susundan? Kuya, pakiusap, patawarin mo na si Shihan. Babae lang siya, bakit mo siya ginigipit ng ganito? Pag-uusapan natin to pag-uwi. Kuya, masarap mang-api ng asawa sa simula, pero pag humabol ka na, impyerno ang aabutin mo. Susu. Bakit ka nandito? Nako, hindi dapat malaman niya. Si Jansu at Hanbao ay magkapatid. Umalis ka. Sumama ka sa tatay mo. Huwag mong dalhin ang kuya ko! Siya ang anak ko. Gusto ko talagang dalhin siya. Ikaw, hanapin mo ang mama mo. Luo Shihan, ito ang anak mo sa ibang lalaki, di ba? Galit ako sa'yo! Hindi. Batang babae. Bakit tuwing nakikita mo ako, galit ka sa akin? Wala akong ginawa sa'yo. Jan Fengxian, umalis ka na at umuwi. Traidor ka. Dinala ni Jan Hanjue ang Jansu. Dapat kong kunin agad ang Hanbao. Ang anak mo ay nasa akin. Kung gusto mo siyang mabuhay, dalhin mo ang pera para sa kanya. 100,000,000. Kapag kulang kahit 1 sentimo, papatay ko siya. Nagkamali ng tawag. Hey, John, Su. Scam lang ang tawag. Wala silang hostage. Gusto kong hanapin ang mama ko. Hindi, umupo. Feng Shan, wala ang Hanbao ko. Ano ang nangyari? Kanina lang, tumawag ako sa Hanbao, pero narinig ko ang pagtawag niya ng tulong. Siya ay siguradong dinukot ng mga kidnapper. Kasalanan ng kuya ko. Kung ang kuya ko, hindi nakita ang Jansu, siguradong pupunta sa kindergarten para kunin ang Hanbao. Ano ang dapat kong gawin? Feng Shan, Kaya, pasok muna tayo at maghintay. Kung gusto ng tao ang pera, makakatugon ako sa kanyang gusto. Kung hindi kami makakalutas, hanapin ang kuya ko. Umalis. Nanay! Anak mo ba yan? Nakidnap, di ba? oo. Nakidnap ang anak kong lalaki. Yung bata, kailan ipinanganak? Bago tayo ikinasal? O pagkatapos? Kuya, basta noong kinasal siya, hindi siya nagsinungaling. Ibig sabihin, si ate, hindi siya masamang babae. Tumahimik ka! Isang babaeng 3 beses nang kinakasal at 3 beses nang nanganak, karapat dapat pa bang kahabagan? Anong tinitignan mo? Ikaw ang dahilan. Marami kang kasalanan, kaya nakidnap ang bata. Oh, ang pinakamalaking pagkakamali ko ay mahalin ka. Kung maibabalik ko lang ang panahon, sana hindi na lang kita nakilala. Luo Shihan, ikaw pa ang may ganang magmalaki sa akin? Kuya, paano mo nasabi kay ate ang ganong salita? Balang araw magsisisi ka. Ang pinagsisisihan ko ay pinapasok ko ang babaeng to sa bahay namin. Ate, bakit di mo nalang sabihin kay kuya ang totoong pagkatao ni Hanbao? Huwag, gusto kong maghintay pa ng konti. Susu, lumapit ka. Kuya, Hanbao at Tongtong, silang dalawa ay mga anak mo. Kung may isang araw, alam mo ang katotohanan. Siguradong magsisisi ka. Daddy, iligtas ang Hanbao. Huwag kang mag-alala. Nag-report na ang daddy sa pulis. Malapit na may tao. Iligtas ang Hanbao. Una, bumalik sa kwarto. Bakit nag-report ka sa pulis? Alam mo ang pag-report para sa hostage. Gaano kadelikado? Ikaw lang, mahirap. Hindi mag-report. Maghintay ka lang na siya ay patayin. Luo Shihan. Hinayaan mo ang suntukan ako? Dahil deserve mong suntukan. Ang pera, ilipat sa aking account. Gaano karami ang gusto mo? 200,000,000. Isa lang ang 100,000,000 na meron ako. Kulang pa ng 100,000,000. Anong gagawin? Ginoong Jan. Maaari mo bang ipahiram sa akin ang pera? Ikaw na, hindi, matigas ka ba? Nagmamakaawa ako sa iyo. Gusto mong ipahiram ko ang pera? Pwede. Magnil, magmakaawa sa akin. Kuya, hindi ba 200,000,000 lang? Isipin mo na ipinahiram ko sa'yo. Pwede ba? Wala kang pakialam dito. Umalis ka. Kuya, akala mo tinutulungan ko siya. Sa totoo lang, ako ay tinutulungan ka. Ginoong Jan, Hanbao ang buhay ko. Hindi dapat magkaroon ng anumang pagkakamali. Nagmamakaawa ako sa iyo. Ipahiram mo sa akin ang 200,000,000. Pwede ba?
Tulungan mo ako malampasan ang problemang ito. Kuya, 200 milyon para sa iyo. Isang maliit lang na halaga. Kahit na maliit na halaga. Bakit ko siya tutulungan? Kuya, alam mo ba? Hanbao, siya ay talaga. Bakit ang pera? Hindi pa dumadating. Kayo ba ay hindi na gusto ang batang ito? agad-agad kong ipapadala ang pera sa'yo. Pakiusap. Huwag saktan ang bata. Limitahan kayo sa loob ng 5 minuto. Mabilis na ipadala ang 200 milyon. Ipadala. Kung hindi, kami ay papatayin ng bata. Ginoo, pakiusap ko sa iyo. Pakiusap, ibigay mo ang pera. Ipahiram mo sa akin, okay? Pakiusap ko. Luo Shihan, kung hindi, ibubunyag namin ang katotohanan sa kanya. Basta lang ang hanbao ay ligtas. Ako ay handa, magdala. Ang sakit ng pagkawala ng hanbao. Jan Hanjue, alam mo ba? Kung makikita mo ang hanbao, hindi lang 200 milyon, kahit 20 milyon, ikaw rin ay kusang ibibigay. John Fengxian. Ano ang basihan mo para isipin? Ako ay para sa ang anak ng babae na ito, gumastos ng 20 milyon. Alam mo, kung gaano ko siya kinamumuhian? Zan Hanjue. Ang hanbao ay talagang Kumusta? Ikaw ba ang Miss Luo Shihan? Ang anak mo ay nailigtas na. Nasa daan kami pa uwi sa kanya. Totoo ba? ako. Pwede ko bang marinig ang boses niya? Mommy, ang mga pulis ang nagligtas sa akin. Malapit na ako umuwi. Mommy, uuwi ka agad para samahan ka. Ate, nailigtas na ang hanbao. Feng Xian, pwede mo pa ba? Akong tulungan? Ate, huwag kang mag-alala. Tutupad ako sa pangako ko. Ano ba ang lihim na pinag-uusapan ninyo? Wala namang lihim. Ano ang relasyon ni Han Bao na binanggit ninyo? Iyon ay ipinangako ko na ang anak ni ate ay magiging anak ko rin. Sana, dahil sa akin, ibigay mo ang pera sa kidnapper. Oo, pero ngayon hindi na kailangan. Nakakalito? Hanbao, Salamat sa Diyos. ligtas kang nakauwi. Mami, paumanhin, nag-alala ka dahil sa akin. Anak, basta ligtas kang nakabalik. Ate, hindi mo ako magagalit, diba? Kanina, muntik ko nang mabuko ang tunay na pagkatao ni Hanbao. Anong sinasabi mo? Paano kita magagalit? Delikado ang sitwasyon noon. Basta si Hanbao ay ligtas at walang nangyari, ang iba pa, wala na akong pakialam. Buti na lang at nailigtas ng mga pulis si Hanbao. Kung hindi, kapag nalaman ng kuya ko ang totoo, tiyak na makikipag-agawan siya sa iyo para kay Hanbao. Pagdating sa kapangyarihan, kaya niyang kontrolin ang lahat. Pagdating sa yaman, siya ay bilyonaryong presidente. Paano ako makikipagkumpetensya sa kanya? Ate, huwag kang mag-alala. Patuloy akong mag-iisip ng paraan para mailigaw ang kuya ko at hindi niya malaman ang totoo. Feng Xian. Salamat. Hindi ko alam. Ano ang nangyari sa Hanbao? Gusto kong bumalik sa bahay ni Mommy. Makita si Hanbao. Susu, gusto mong makita ang mommy? Oh. Kung ganon, Daddy, dadala kita para makita si Luo Shihan. Tamang-tama. Gusto ko ring tingnan. Ang hanbao na yan. Ano ba talaga ang pinanggalingan niya? Tara. Janye, bakit ka pumunta sa bahay ko? Ano? Dinadala ko ang anak ko para makita ka. Ayaw mo pa? Oo, gusto ko. Nasaan ang anak mo? Ang anak ko, nasa tabi mo lang, di ba? Ang tinutukoy ko ay ikaw at ang ibang lalaki na anak, Han Bao. Siya, nagpunta siya para maglaro. Si. Kung ganon, maghihintay ako dito. Hanggang siya ay dumating. Gusto kong makita ang Han Bao na ito. Ano ang meron? Ano ang ikinakahiya niya? Daddy, gutom ako. Luo Shihan, hindi ba ikinagagalit mo kung kami na mag-ama ay mananatili para kumain ng murang dumplings mo? Bahala ka kung mananatili ka o hindi. Ang dumplings na ginawa ni Daddy at Mommy, hindi gaanong mahal pero masarap. Kuya Jansu, masamang tao siya.
Lagi niya inapi ang mommy. Huwag mo sabihin sa kanya ang tungkol sa mommy. Anong pangalan mo? Hindi ko sasabihin sa'yo. Ako si Lo Zitong. Medyo cute pa nga. Gaya ng mami mo, maingay. Mommy, sinabi ng uncle ang masasamang bagay tungkol sa iyo. Huwag mo siyang pansinin. Wala namang magandang lalabas sa bibig niya. Luo Shihan. Ginoong Jan, kain na. Susu, ginawan ka ni Mommy ng paborito mong dumplings. Salamat, Mommy. Mommy, miss ko na si Kuya. Bakit hindi pa umuwi si Kuya? Oo nga, narito ako para makita ang anak mo. Ang anak mong si Hanbao. Nasaan siya? Siya ay kasama ng kanyang ama? Ang kanyang ama, Tama, iyon ang dati kong asawa. babaeng malandi. Ginoong Jan, kung hindi mo ako mahal, huwag mong ipagkait na mahalin ako ng iba. Hindi ko ipinagkakait. Nakakadiri lang talaga. Ginoong Jan, kapag kinain mo ang pagkain ng iba, magiging mahina ang loob mo. Kapag tinanggap mo ang tulong ng iba, ikaw ay mahihiya. Kumakain ka ng luto ko, kaya pakiusap, maging maingat ka sa pagsasalita. Ano? Kaya mo namang gawin. Natatakot ka pang pag-usapan. Ikaw, Daddy, huwag kayong mag-away ni Mommy. Masamang tito. Huwag mong sigawan si Mommy. Makikinig si Mami sa inyo. Tatay, gusto ko si Tongtong. Pwede ba nating isama si Tongtong sa bahay? kung papayagan siya ng kanyang tagapag-alaga, wala namang problema sa akin. Tongtong, gusto mo bang sumama kay Kuya Jansu sa kanila? Ayoko. Gusto kong si Kuya Jansu ang manatili dito sa bahay. Hindi pwede. Tatay, gusto kong matulog dito kay nanay ngayong gabi. Sige na nga, susunduin kita bukas. Luo Shihan, payo ko sa'yo, magpasya ka na na isuko ang pagpapalaki kay Jansu. Kung hindi, panagutan mo ang mga kahihinatnan. Nanay, ayoko kay Tito. Tongtong, tatay mo siya. Pero palagi niya kinakawawa si nanay. Kung si tatay at si nanay ay magkakabalikan na lang sana. Ganoon na lang ang pagkasuklam sa akin ng tatay mo. Hindi na tayo magkakabalikan. Tama ka. Si Yan Jingling lang ang gusto ni tatay. Ayaw niya sa ibang babae. Hanggang ngayon ba, mahal pa rin ng tatay mo si Yan Jengling? Oo. Kapag umiinom si tatay, palagi niyang binabanggit ang pangalan niya. Hahanapan ko ng pagkakataon na sabihin sa kanya ang totoo. Baka sakaling maniwala siya. Ano po, tatay? So, nilagdaan na ni Luo Shihan ang kasunduan sa pagpapabaya ng karapatan sa pagpapalaki. Gusto kong ilabas ang bagay na ito. Tatay, gusto kong maghintay pagkatapos makuha ang kasunduan sa diborsyo bago magdaos ng press conference. Hindi ba ito ang karapatan sa pagpapalaki? Bigyan siya ng pera. Hindi ba sapat na? Pero si Luo Shihan, ang gusto niya ngayon ay hindi pera, ang anak. Ayaw ng pera. Matapang siya. Pero ano ang magagawa niya para makipag-agawan sa aming pamilya ng Jan? Gusto ko rin malaman. Matagal na hindi nakita ang aking mabait na apo. Sabihin mo sa Susu, bukas pupuntahan siya ng lolo. Sige, tatay. Kumusta po? Luo Shihan, ang tatay ko bukas. Gustong makita si Jansu. Ngayon, ibalik mo si Jansu. Alam na. Susu, ang lolo mo ay pupunta sa beach house para makita ka. Kaya ako ngayong hapon, ihahatid ka sa daddy mo. Mami, ang lolo ni Jansu ay ang lolo ko rin? Oo, Mami, hindi pa ako nakakita ng lolo. Maaari ako ang pumalit sa Jansu para pumunta sa bahay ng daddy at makita ang lolo? Kailangan muna itanong ang opinyon ni Susu. Mami, hayaan mo si Hanbao para makita ang lolo. Kaya ako ngayong hapon, ihahatid si Hanbao sa lolo. Ah, anak, bakit ang bait-bait mo sa lolo ngayon? Halika, kunin mo ang pao ng apo ko. Ah, lahat ito ay para sa iyo. Sushu, ang pao ng lolo para sa iyo. Tanggapin mo na. Lolo, ayaw ko ng ampaw mo. Ha? Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pagbibigay ko ng angpaw sa iyo? Binigay sa akin ni Lolo ang perang ito. Hindi ko na kailangang magsumikap. Makakapamuhay na ako sa magarang bahay, makakabili ng mamahaling kotse, at magagawa ko ang lahat ng gusto ko. Ah, bakit ayaw mong tanggapin? Hindi ko basta-basta matatanggap ang regalo ng iba. Bakit? Tinuruan ako ni Papa, sa buhay, kailangang matutong maging malakas at magsarili. Kung gusto mong magkaroon ng magandang buhay, kailangan mong likhain ito gamit ang iyong sariling mga kamay. Hanhue, napakaganda ng pagpapalaki mo sa bata.
Magaling po kasi ang pagtuturo ninyo, tatay. Sushu, kailangan kong makipag-usap sa daddy mo. Maglaro ka muna mag-isa, okay? Hanjue. Kumusta na ang kalagayan ni Sushu nitong mga nakaraang araw? Mula nang dumating iyong si Luo Shihan, mukhang naging mas masigla at masaya siya. Ganoon ba kahalaga si Luo Shihan kay Sushu? Ito siguro ang dakilang pagmamahal ng isang ina. Kung ganon, naisip mo na bang makipagbalikan kay Luo Shihan? Hindi. Ikaw, hindi mo talaga malilimutan si Yan Zhengling, di ba? Siya ang pag-ibig ng buhay ko. Paano ko siya malilimutan? Patay na siya. Hindi mo pwedeng mabuhay ng tuluyan sa kalungkutan dahil sa kanya. Hey, noon, narinig ko na ikakasal ka raw sa anak na babae ng mga bay. Ikakasal? Totoo ba yon? Oh, una, balak ko para kay Susu. Maghanap ng mag-aalaga sa kanya. Pero si Susu, ayaw na ayaw. Ang pakay sa pag-aasawa ay para lang sa anak mo? E di, mas mabuti pang kay Luo Shihan ka na lang bumalik. Tay, nagpakasal na siya sa iba. Ha? Yung apo kong mahal, ano nang mangyayari? Ako ang bahala sa pagpapalaki sa kanya. May oras ka ba? Ano yung ingay sa itaas? Hoy, Hanjue, tingnan mo. Siya. Susu. Sabihin mo sa daddy, ano ba talaga ang nangyari? Ang daming nabasag na gamit. Siguro ilang daang milyon ang halaga niyan. Sarili mong ayusin ang kalat. Parang galit si Daddy. Hindi ba ako gusto ni Daddy? Ginoo. Nawala ang batang Ginoo. Ano ang sinasabi mo? Baka siya ay pumunta sa kinaroroonan ni Luo Shihan. Magandang araw po. Ang numerong tinatawag mo ay hindi pa sinasagot sa kasalukuyan. Subukan ulit mamaya. Hanbao, ngayon, hindi ba pumunta sa bahay ng papa? Aw, bakit bumalik kang mag-isa? Mama, Papa, hindi niya ako mahal. Ano ang nangyari? Ano ang nangyari? Ako'y hindi sinasadya ang mga ceramic ng Susu na basag. Parang galit ang Papa pinaglinis ako ng kwarto. Ang Jan Hanjue, ano ba ang ginagawa niya? Ang Papa ba hindi na ako gusto? Hanbao, ngayon, ikaw ay bilang Susu, pumunta sa bahay ng papa. Tama ba? Oh, Tingnan mo. Kaya, sigurado ang papa na ang nakabasag ng ceramic ay Susu. At akala niya, ang pinaparusahan ay Susu. Hindi ito laban sa'yo. kaya Papa hindi siya galit sa akin. Siyempre, papa nga, maaaring sa mga bata, mas mahigpit. Hindi tulad ng mama, napaka mapagmahal. Pero siya nga, mahal ka pa rin niya. Alam ko, Mama, kapag ako'y lumaki siguradong kikita para ibayad sa kanya. Maaari mo siyang sabihan? Sige, ang mama ay siguradong sasabihan ang papa. Ako'y magbubukas ng pinto. Si Susu ay anak mo. Siya ay hindi sinasadya. Nabasag ang ceramic. Ganito mo siya, parusahan. Kung ako, hindi siya parusahan ng ganito. Hindi siya matututo. Masyadong mabigat ang parusa mo. Si Susu, isang batang lalaki, nagkamali, dapat harapin ang responsibilidad. Ikaw pa. Nanggulo sa aming ama at anak relasyon, may masamang hangarin. Sa isip mo, Ako ay, chismoso taong nanggugulo. Hindi ba? Ayoko nang makipag-away sa iyo. Kung hindi marunong mag-alaga ng bata ang Ginoong Jan, ibigay ang custody ni Susu sa akin. Hindi pwede. Sumama sa papa. Papa, gusto kong kasama ang Mama. Ginoong Jan, nakikita mo ba? Ayaw ng bata na sumama sa iyo? Susu, kung sasama ka sa papa, papayagan ko si Luo Shihan na magpatuloy bilang katulong sa bahay kasama si Tongtong. Para bang katulong? Hindi ba? Kung talagang para sa anak, hindi dapat magsabi ng ganitong suggestion. Wala kang karapatan na pawalang bisa ang desisyon ko. Kung ang turing sa akin ay katulong lang, mawawala ng kusa ang tungkulin kong turuan ng mga bata. Ikaw, isang probinsyana, hindi ka karapat-dapat na magturo sa anak ko. Pwede akong tumira sa pamilya Jan? Bilang nanay, para alagaan si Jansu, mula pagkain hanggang pang-araw-araw na buhay, at magbabayad ako ng upa sa iyo. Kung magtatanong ka lang kung magkano ang upa sa Villa Sea and Sky,
Hindi mo sasabihin ang ganyang kakatuwang suhestyon. Magpresyo ka, Ginoong Jan. 100,000 pesos isang buwan. Kaya mo ba? 10万? Para sa isang kwarto. Si, pwede bang utang muna? Kapag nakahanap na ako ng trabaho, babayaran kita. Pwede. 3% ang interes. Sakim, Ano ang sinabi mo? mabait at mapagbigay ang daddy. Una, maraming salamat. Bukas pupunta ako doon. Pasensya na daddy. Maghanda ka ng isang room para sa akin. Susu. Bukas, pupunta ang mami. Sa bahay para alagaan ka. Sumama ka sa tatay. Mami, ayaw kong umalis. Sandali lang daddy. Kailangan kong kausapin si Susu. Susu! Ayaw sumama ni Hanbao sa tatay. Gusto mo bang sumama sa tatay? Ang bait mo. Daddy, Susu, hindi ka naggalit sa daddy? bakit ako magagalit sa daddy? Kung hindi galit, tara na. Daddy, ano yon? Hindi. Ang damit mo iba sa suot mo kanina. Susu, paminsan-minsan dito sa akin tumitira. Kaya bumili ako para sa kanya ng maraming damit para sa pagpapalit. May problema ba? Wala. Kung wala naman problema, dali-dali mo na dalhin Su. Su, pauwi. Bakit ka ganoon ang nagmamadali para paalisin ako? Nag-aalala dahil may ginawa kang masama? Ano ba ang sinasabi mo? Natatakot lang ako baka maingay ka at maistorbo ang tulog ng hanbaw ko. Oo nga, pag-usapan natin ang hanbaw sa inyo. Hindi ko pa nakikita. Natutulog siya. Ayos lang, dalhin mo siya para makita. Sinabi ko na, natutulog siya. Hindi ako makakaistorbo sa pahinga niya. Makikita ko lang siya sandali. Huwag kang pupunta. Bakit hindi ako makakita? Mayroon ba siyang lihim na hindi dapat malaman? Papaantok na ako. Gusto ko na umuwi at matulog. Sige, uwi na tayo. Mama, umalis na ba si Papa? Umalis na si Papa, Hanbaw. Bakit ayaw mo? Sumama sa Papa pa uwi? Galit ka pa ba sa kanya? Hindi, nagkamali ako ngayon. Ay, at hindi ako makaharap sa Papa. Anak, hindi yon. Papa! Siya ang hanbaw. Ginoong Jan, Lucy Han. Nalaman ko, ikaw ang nanganak para sa akin. Isang pares ng twins. kuya, alam mo ba, kung makikita mo ang hanbaw, hindi lang 200,000,000, kahit 2 bilyon, magiging masunurin ka rin. Ilabas mo. Paano mo nagawa? Paano mo nagawa? Kidnap ang anak ko. Siya rin ay anak ko. Paano ito maituturing na kidnap? Hanbaw. Daddy! Hanbaw. Daddy ang nagkasala sa iyo. Daddy noon. Hindi alam ang pagkatao mo. Daddy ang hindi nagawa. Isang ama. Responsibilidad na dapat gawin. Daddy sa hinaharap ay tiyak na. Babayaran ka ng maayos. Daddy, sa totoo lang kami ay nagkita na ng maraming beses. Lolo, hey! Susu, ngayon sa lolo, bakit napaka-enthusiastic? Jansu, ano ang nangyari sa iyo ngayon? Nagpapakita ka ng cute. Daddy, alam ko, ikaw ang pinakamabuti sa akin. Anong gusto ko? Sumasagot ka sa lahat, tama? Kaya Jansu, noon ay nagbabago-bago. Hindi dahil sa kanya, nagbago-bago. Dahil sa inyo, nagpalitan ng pagkatao. Oh, Yung noon, masigla at cute na bata. Si Hanbao, tama? Lucy Han, lubos akong nagpapasalamat sa iyo. Nanganak ng isang pares para sa akin, twins, pero para sa custody ng anak. Determined ako na makuha ito. Daddy, maaari mong piliin. Ako at Jansu, kahit sino para samahan ka. Pero ang isa pa, dapat manatili, samahan ng mama. Hanbao, mga kapatid, dapat magkasamang lumaki. Papa, hindi mo ako pwedeng ipaghiwalay sa mama ko. Ginoo, ibalik mo sa akin ang hanbaw. Hanbao, gusto mo bang ipaghiwalay sa papa?
Papa, pwede kang magpakasal ulit sa mama para hindi mo mawawala ako o susu kahit isa. Luo Shihan, ano ang ibig mong sabihin? Para hindi ako maging masamang tao sa harap ng mga anak, ikaw ang nagbigay ng mahirap na problema sa akin. Tinatanong ko ang ibig mong sabihin. Ginoo 5 taon na ang nakalipas ang pagtalikod ko sa karapatan sa pag-aalaga ng mga anak, hindi na ako gagawa ulit. Ang dugo ng pamilya ko, walang dapat mawawala kahit isa. Papa, hindi ba sinabi mo na papunta ang mama sa bahay para alagaan ako? Si Luo Shihan, dalhin mo ang anak mong babae sa bahay ko bukas para alagaan ang 2 kong anak na lalaki. Kung gusto mo ng Chinese food, ikaw na bumili ng groceries. Sa kabilang kanto lang, 5 minutong lakad. Magluto lang ng noodles, tapos sasabihin mong marunong magluto. Ngayon, ipapakita ko sa'yo ang tunay na ano ang gourmet food. Hanbao, Tongtong, susukainin na ang noodles. Tongtong, hindi ba gusto mo ng noodles? Wow! Pizza to. Isang pizza, napakaraming dekorasyon. Ang pagkain, para kainin. Mommy, pwede ko ba i-share sa daddy? Oo, pwede, kung gusto niyang kainin. Daddy, subukan mo! Pizza na ginawa ni mommy. Kumpara sa mga nabibili talagang iba. Talagang masarap. Ano? Okay lang. Masarap ba ang pizza, amo? Hindi masyado. Pero kumain ka na. Kailangan mong magbayad. Magkano? Nag-take advantage ka. Amo, kapitalista ka. Dapat alam mo ang presyo sa merkado ay nakadepende sa demand at supply. Ang pizza ko ay isa lang sa buong mundo. Hindi sapat ang supply. Hindi masyadong mataas ang presyo na 1,000. Ang economics mo ay magaling. Luo Shihan, kunin mo rin ang akin. Bakit? Hindi ako yaya mo. Sa mga susunod, kung ano ang gagawa mo, kakain ko. Magbibigay ako ng sweldo, 20,000 kada buwan. Kasama, ang tamang pahinga. Deal! Sushu. Sushu, anong nangyari? Natatakot ako. Huwag kang matakot ha. Nandito si mommy. Poprotektahan ka ni mommy. Halika. Luo Shihan, bakit ka nandito sa kwarto ni Sushu? Huwag mo akong paghinalaan na parang magnanakaw. Nagkaroon ng bangungot ang bata kagabi. Ikaw na tatay, hindi mo ba narinig? Magluto ka na. Sushu, bakit ka na naman nagkabangungot? Sushu, may problema ka ba? Daddy, si mommy at sila iiwan kaya tayo nila? Sushu, hanggat ayaw mo, hindi ka nila iiwan. Kapag sobra ang pagkain ng pritong pagkain, masama ito sa kalusugan ng mga bata. Sa hinaharap, ang mga almusal na walang paghahanda ay ayaw kong makita ulit. Ginoong Jan, yung soy milk at yutiao, klasikong nutritious breakfast combination yan. Mura at masarap. Bakit hindi pwedeng kainin? Luo Shihan, huwag mong kalimutan. Ako ang iyong amo. May karapatan akong mag-utos kung ano ang hindi mo dapat gawin. Tito, kung hindi mo gusto, huwag mong kainin. Walang pipilit sa'yo. Sinabi ba sa'yo ng mami mo na kapag kumakain, huwag magsalita? Eh, ikaw naman, Tito. Bakit ka palagi nang nagsasalita? Nakahanap na ako ng bagong kindergarten para kina Jansu at Hanbao.
Magkano ang tuition? Bagamat ang pag-aalaga sa mga bata ay responsibilidad nating dalawang magkasama, pero dahil ikaw ay nahihirapan sa pera, pwedeng hindi mo nagampanan ang lahat ng responsibilidad sa mga bata. Yung tuition fee? Hati tayo. Huwag kang mag-alala. Kahit magbenta ako ng bato o dugo, hindi ko hahayaang kunin mo sa akin ang responsibilidad ko sa pagpapalaki sa mga bata. Kung ganoon nga, 1,000,000 ang tuition fee, ibigay mo na. Ang mahal naman. 1,000,000 bawat bata, 2,000,000 para sa dalawa. Maghahati tayo, wala kang tutol, di ba? Hindi. Ang dami-daming kindergarten. Bakit kailangan mong pumili ng isang napakamahal? Yung mahal, hindi naman ibig sabihin ay maganda. Huwag kang maghanap ng dahilan para sa kawalan mo ng kakayahan. C. Tungkol sa tuition fee, ako na ang bahala. Pero, pwede ba akong makahingi ng tulong sa iyo? Tulungan mo si Tongtong at Hanbao na makapasok sa iisang kindergarten. Ang mga batang hindi anak ng may-ari ng villa sa Haitian, hindi pwedeng pumasok sa kindergarten ng subdivision. Ginoong John, pakiusap. Kahit papasukin natin si Tongtong sa Haitian kindergarten, paano naman ang kanyang tuition fee? Sa akin ka pa rin hihiram. Basta mag-isip ka ng paraan para makapasok si Tongtong sa kindergarten, okay na. Yung tuition fee, ako na ang bahala para makapag-ipon. Titingnan ko kung anong paraan ang maiisip mo. Ang ganda mo ngayon, ate. Salamat, kuya. Ang batang babae, maganda siya, maganda nga. Pero sa akin, hindi kami magkasundo. Kung araw-araw, magkasama kami. Hindi ko alam kung gaano ako mababawasan ng buhay ko. Tito, Parang may ganito anak na babae, mababawasan ng ilang taon. Ayos lang. Ngayon, dumating ka para humiram ng pera sa akin, tama? Bakit hindi mo direktang nagsabi? Gumamit ka ng bata para makamit ang gusto mo. Napakawalang hiya mo. Tara, dapat na pumasok na tayo. Ang tuition ni Tongtong, maaasahan mo. Ang tuition niya, ako ang magbabayad. Ang tuition ng anak ko, hindi mo na kailangang mag-alala. Kuya, nalaman ko ang isang bagay, isang kakaibang bagay. Oo, sabihin mo. Inimbestigahan ko ang buong record ng Luo Shihan mula sa araw ng kanyang pagkasilang hanggang sa ngayon. Pero, ang lahat ng impormasyon, ang mga tala tungkol sa kanya, nagtigil sa 7 taon na ang nakalipas. 7 taon na ang nakalipas. Ang taon ng car accident ni Zhengling. Oo, nalaman ko rin. Luo Shihan 7 taon na ang nakalipas. Nagkaroon din ng car accident. Eksakto kasama si Zhengling. Ang car accident. Ang oras at address ay pareho. Ano? Napakapagkakataon nito. Oo nga, napakapagkakataon din sa tingin ko. At, hindi mo ba napapansin ang Luo Shihan? Ang kanyang ugali ngayon, nagiging mas katulad. Si Zhengling? Sabihin mo, siya ay maaaring. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Nakapanood ka ba ng drama about time travel? Oh. Pinaghihinalaan ko. Luo Shihan, sa car accident na iyon, namatay. At ang Luo Shihan ngayon, ang nasa loob ng kanyang katawan ay, ang kaluluwa ni Zhengling. Feng Xian, huwag kang nandyan. Nagbabalbal. Paano posible ang Luo Shihan maihahalin tulad sa Zhengling? Puro kasinungalingan ang sinasabi niya. Bastos at hindi karapat-dapat. Pero ang Luo Shihan ngayon, magaling siya sa network technology. Marunong din siya ng pagpapanggap. Ang mga ito ay dating mga kakayahan ng Zhengling, mga kakayahan na nagawa at saka, Huwag kang magsalita ng pautal-utal. Tongtong ay anak mo rin at anak ni Luo Shihan. Noong nakaraan, nagbuntis ang Luo Shihan isang pagbubuntis na 3 sanggol, at ang Tongtong ay ang pinakabata sa 3 magkakapatid, ang pinakabatang kapatid na babae. Ano? Ang ganitong bagay. Bakit mo hindi agad sinabi sa akin? Dahil natatakot ako na baka makipag-agawan sa Luo Shihan para sa anak. Ngayon, napag-isip-isip ko na siya ay Zhengling. Saka ko lang nagawang sabihin sa iyo. Kung siya nga ay tunay na Zhengling. Ang mga ginawa ko sa kanya, sa mga nakaraang taon, ang mga ginawa ko sa kanya ay hindi napakalupit. Ito ay malupit, pero ang pagmamahal niya sa iyo ay hindi nagbabago, kuya. Siya ay patuloy na naghihintay sa iyo. Ang iyong pagiging malamig at pagtanggi ang nagpapahirap sa kanya na magpatuloy. Ngayon ikaw ang oras para bumawi sa kanya. Luo Shihan, ikaw ba ay Zhengling? Zhengling.
Zenling. May gagawin pa ako, aalis na ako. Sige, magtrabaho ka. Tumigil ikaw ba si Yan Zhenling? Ginoo, ano ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Nagpapanggap ka pa. Tinawag ko lang ang pangalan mo. Umikot ka. Ako. Sabihin mo sa akin, ikaw ba si Yan Zhenling? Kung sasabihin ko ako, si Yan Zhenling. Maniniwala ka ba? Noong una, hindi ako naniniwala. Pero habang ikaw, mas nagiging katulad niya, naniniwala ako na. Kahit na naniniwala ka o hindi, ang pagkakakilanlan ko ngayon ay si Luo Shihan. Kahit ano ang pagkakakilanlan mo, simulat sa pool, ikaw lang ang minamahal ko. Yan Zhenling. Kung gayon, bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Akala ko kasi hindi ka maniniwala sa konsepto ng reinkarnasyon, kaya natatakot akong ipagtapat ang tunay kong pagkatao. Pasensya na. Pinagtabuyan mo pa ako, itinaboy mo ako, at kinuha mo pa ang anak natin. Kahit ang anak kong babae, ayaw mo rin. Pasensya na. Dahil sa aking katigasan ng ulo, napalampas natin ang napakaraming panahon. Dahil din sa akin, ikaw ay laging nababahala at naapektuhan pa ang mga bata. Pasensya na. Masama kang tao. Inapi mo na naman si Mommy. Suntok kita, suntok. Tongtong, Mommy! huwag kang matakot, Tongtong. Ako si Daddy. Tongtong, tawagin mo ng daddy. Hindi ko siya pwedeng tawaging daddy. Kukunin niya ako palayo kay Mommy. Hindi mangyayari yon. Pakakasalan ko si Mommy. Ang dalawa mong kuya, hindi na muling iiwan ka. Kaming mag-anak na 5 ay magsasama habang buhay. Ayos ba? Sige. Sige! Yehey! Si Daddy at Mommy magpapakasal na. Kaming magkakapamilya, hindi na maghihiwalay.